Iginuhit ko ang guro kong mature bilang pangunahing babae sa mga, at ginawa ko ang anumang gusto ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na ang guro ko ang pinakatapat kong tagahanga. Akala ko hindi kailanman malalaman ng guro ang aking munting lihim. Pero isang aksidente ang nagtulak sa amin ng guro na mapilit na manirahan ng magkasama. Sa araw ng pagtatapos. Dahil nakalimutan ng aking matalik na kaibigan na isumite ang mga dokumento sa pagtatapos. Kinailangan kong humingi ng address sa guro. Para ihatid ang mga dokumento sa bahay ng guro. Ayon sa address na ibinigay ng guro, natagpuan ko ang subdivision. Sumakay ng elevator papuntang ikalimang palapag. Natagpuan ang kwarto 502. Hawak ang mga dokumento sa pagtatapos. Huminga ako ng malalim. Kumatok ako sa pinto. Guro, ako si Luhi. Pumunta ako para ihatid ang mga dokumento sa inyo. Isang magandang boses ng babae ang narinig mula sa loob ng kwarto. Wala akong libreng kamay ngayon. Diretso kang pumasok. Hindi nakalock ang pinto. Sinabi kong kumurap ang aking mga mata. Binuksan ang pinto ng kwarto 502. Ang tirahan ni Fang Jingyun. Mukhang isang inuupahang bahay na hindi maliit ang sukat. Tila mga higit sa 100 square meters. 3 silid tulugan at isang sala. Pagpasok pa lang, may kakaibang pabango na amoy ni Fang Jingyun. Pumasok sa aking ilong. At sa loob ng kwarto, maging ang manikang kartoon na nakaupo sa sopa. O ang mga tsinelas na kartoon at pink na karpet sa pintuan. Lahat ay malinaw na nagsasabi sa akin. Ito ay isang silid ng babae. Guro, nasaan ka? Si Fang Jingyun na nag-ayos na ng mga gamit sa kwarto. Ay nakaupo sa kama at nagbabasa ng romance mga tungkol sa isang babaeng guro. Nagpapahayag ng damdamin sa bida sa isang maulan na araw. Pero pagkatapos nito, dapat ay may eksenang halikan. Ang mga na binabasa niya ngayon ay iginuhit ng isang bagong may akda. Ang pamagat ay walang hanggang graduation season. Matagal nang sinusundan ni Fang Jingyun ito. Noong una, nagustuhan niya ang mga na ito. Dahil magaling ang babaeng may akda sa paglalarawan ng mga eksena ng pag-ibig. Ang kwento ay hindi maipaliwanag na nakakapanatag ng puso. Ngunit habang mas marami siyang nabasa, lalong naramdaman ni Fang Jingyun na ang babaeng guro na ito sa mga, ang pangunahing babae, ay kahawig pala ng kanyang sariling kilos at asal. At katulad din ang estilo ng pananamit. Kahit na ito ay tauhang mula sa anime, mayroon pa ring ilang pagkakatulad na makikita. Kaya habang pinapanood niya ito, hindi niya maiwasang iugnay ang kanyang sarili. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay tuluyang pumukaw sa kanyang interes. Kaya't bawat linggo ay inaabangan niya ang update, isang tunay na die-hard fan ng mga. Hindi ganoon kabilis ang pag-usad ng kwento. Sa update ng mga ngayong linggo, sa wakas ay nagtapat na sila sa gitna ng ulan. Ngunit nang nasa kasukdulan na ng excitement si Fang Jingyun, inaabangan ang susunod na mangyayari. Dito na naman naputol ang malaking klimaks ng kwento. Sabi sa susunod na linggo na lang itutuloy. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Fang Jingyun. Isinara ang laptop. Lumabas mula sa kwarto na may pag-aalangan pa. Nakita akong nakatayo sa pintuan. Ngumiti at sinabi, "Mabilis ka namang dumating. Dala mo ba ang mga dokumento?" "Dala ko lahat. Akin na ang mga dokumento." "Tingnan ko nga." Tumango ako at nagsabi ng, lumapit kay Fang Jingyun. Iniabot ang mga dokumento sa kanya. "Lao Yuan, ito ang mga dokumento namin ni Wang Chuangxin. Kanina ko pa sana ibibigay sa'yo. Pero nakalimutan ko." Kinuha ni Fang Jingyun ang 2 dokumento ng estudyante. Binuklat-buklat lamang ito ng simple. Tahimik na bumulong. Si Suhe, hindi ba siya maingat lagi sa kanyang mga gawain? Bakit ngayon ay naging pabaya? Buti na lang ang mga dokumentong ito ay hindi naman masyadong apurahan. Kung hindi ay magkakaproblema tayo. Sa hinaharap pag nagtatrabaho na kayo. Ikaw at si Wang Chuangxin, huwag na kayong magkakaroon ng ganitong ugali ng pagkakawala ng gamit. Mag-ingat lagi. Alam ko nang sasabihin niya ako. Kaya't sumang-ayon na lamang ako. Naiintindihan ko, tagapayo. Tiyak na mag-iingat na kami sa susunod. Tiningnan ako ni Fang Jingyun ng may mas malalim na kahulugan. Sa lahat ng estudyante, talagang ako ang pinakamalalim ang impresyon sa kanya. Sapagkat noong unang araw ng klase, nagkaroon na sila ng hindi inaasahang pagkikita dahil sa isang pusang gala. "Sige, ibigay mo na lang sa akin ang mga gamit. Umuwi ka na lang. Kapag dumating na ang petsa ng paglabas ng diploma, sasabihin ko na lang sa inyo sa aming group chat." "Sige, aalis na ako." "Paalam, Lao Yuan." Biglang nagtanong si Fang Jingyun. "Pagkatapos ng graduation, mananatili ka ba rito para magtrabaho o uwi ka sa inyo, Luhi?" "Balak kong manatili sa aming probinsya. Wala namang angkop na trabaho para sa akin doon." Tumango si Fang Jingyun. "Sa susunod, sikapin mong mabuti sa trabaho. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Mag-ingat ka sa pag-uwi." "Salamat, Guro Fang."
Nang itutulak ko na ang pinto para umalis, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Isang grupo ng mga tauhan na nakaproteksyon na puting suit ang biglang lumabas mula sa elevator. Nang makita nila akong aalis, hinarang nila ako at nagpaalala sila. Magandang araw, binata. Dahil sa natuklasang kaso sa inyong subdivision kaninang umaga, ang gusaling ito ay pansamantalang isasara para sa kontrol. Kaya sa mga susunod na araw, hindi kayo pinapayagang lumabas o pumasok. Ikaw ba ay nasa 502? Tama ba? Kailangan naming mabilang ang mga tao rito. Ilang tao ang kasama mo sa bahay? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na raw pinapayagang lumabas o pumasok ang subdivision. Pero naghatid lang ako ng gamit. Hindi ako nakatira rito. Kahit ganoon, hindi rin pwede. Mangyaring unawain ang aming trabaho. Maaari kang pansamantalang manatili sa kaibigan mo rito sa ngayon. Ito ay para sa kaligtasan ng iba. Naguguluhan ako. Ang mga boses sa pinto ay umakit din kay Fang Jingyun na nasa loob ng kwarto. Lumapit siya sa pintuan. At nang makita niya ang mga tauhang nakaproteksyon na puting suit, natigilan siya. Nagtanong si Fang Jingyun, anong nangyari? May problema ba? Kailangan na lang ulitin ng mga tauhan ang kanilang sinabi. Magandang araw, Ginang. Ang gusaling ito ay may natuklasang kaso kaninang umaga. Pansamantalang lockdown management. Sa mga susunod na araw, hindi pinapayagan ang paglabas-pasok. Magbibilang tayo ng mga tao. Ilan kayo sa inyong bahay? 2 lang kayo, tama ba? Nang marinig ni Fang Jingyun ang mga salitang ito, sandali siyang natigilan. Pumasok ako. Hindi niya namamalayang napalingon sa akin na mas matangkad sa kanya ng kalahating ulo. Tumingin din ako kay Fang Jingyun. Saglit lamang kaming nagkatinginan ni Fang Jingyun. At napahiya akong tumingin muli kay Dabai. Gaano katagal ang lockdown? Hindi bababa sa 1 buwan. Kung malala, maaaring 2 hanggang 3 buwan o higit pa. Pero tiyak na matagal ito. Kapag may lifting ng lockdown, ay ipapaalam namin sa inyong 2 sa grupo ng mga may-ari. 2 lang kayo sa bahay, tama? Mula ngayon, huwag na kayong magbukas ng pinto. I-lock ninyo ang pinto. Huwag lumabas. Kung hindi, lalabag kayo sa patakaran. Magkakaroon kami ng kaukulang hakbang. Sabihin niyo ang inyong mga pangalan at numero ng itatala namin. Nalito kaming 2 ni Fang Jingyun. Wala kaming magawa kundi sabihin ang aming impormasyon. Tumango ang Dabai na nagtatala. Tandaan na maghugas ng kamay ng madalas. Magpahangin ng mabuti. Laging bantayan ang mga mensahe sa grupo ng mga may-ari. Mamayang gabi, may mga tauhan kaming darating para magsagawa ng COVID test sa inyong 2. Sana ay makipagtulungan kayo. Isara na ang pinto. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto. Ang mga Dabai sa labas ay nagpatuloy sa susunod na may-ari para sa lockdown. Abiso. Wala kaming magawa. Nagkatinginan kaming 2 ni Fang Jingyun na nalilito. Napahiya kami at walang masabi. Sa huli, ako ang nagsalita. Guro, ano ang gagawin natin? Bihira lang sumimangot si Fang Jingyun. Dahil ganito ang sitwasyon. Bigla na lang nakikitira sa isang lalaki. Kahit na estudyante niya ito. Ngunit sa buong buhay ni Fang Jingyun, hindi pa siya nagpapatira ng lalaki sa kanyang bahay. Ito ang unang pagkakataon. Bumuntong hininga si Fang Jingyun. Hindi rin alam kung ano ang sasabihin ngayon. Napahawak na lang siya sa noo. At napangiti ng walang magawa. Maupo ka muna, kaklase Luhi. Tatawag muna ako sa bahay. Balak ko sanang umuwi ng probinsya ngayon, pero sige, magpatuloy ka lang. Nang makita kong pumasok si Fang Jingyun sa kwarto, lumunok ako ng laway. Sa oras na yon, halos blangko ang isip ko. Puno ng pag-aalala at hindi maipaliwanag na kaba ang dibdib ko. Ito, sa susunod na 2 o 3 buwan, makakasama ko si Guro Fang. At hindi pa ako makalabas ng bahay. Yung tipong sa bahay lang gagawin lahat ng bagay. Yung sitwasyon na sobrang awkward, gusto ko na lang tumakbo palayo. Ano ba ang dapat kong gawin? Mula sa kwarto, narinig ko ang boses ng babae na may bahid ng pagkainis. Tay, nanay, may nangyari dito sa akin. Naka-lockdown ang village. Malamang hindi na ako makakauwi ngayon. Hindi pa alam kung kailan maaalis. Mag-iingat ako, huwag kayong mag-alala. CJ, kayong 2 ni tatay, mag-ingat kayo sa katawan. Kung may iba pang mangyari, sasabihin ko sa inyo agad. Sige, ibababa ko na. Kailangan kong ibalik sa lugar ang mga naayos ko na. Nang ibaba ni Fang Jingyun ang tawag. Umupo siya sa kama at tumahimik sandali. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na may kasama siyang lalaki na naka-lockdown. Kasi kung sasabihin niya, parang kakaiba at magulo. Nag-isip siya saglit. Pagkatapos, pumunta si Fang Jingyun sa pintuan ng kwarto at sumilip. Nakaupo sa sofa, hindi gumagalaw. Naisip ko, sa susunod na mga buwan, makakasama ko sa buhay ang kaklase na si Luhi. Isa ito sa mga biyaya sa gitang kabuluhan.
Kasi naman, medyo matagal ko na siyang pinagmamasdan. Siya ay isang mabait. Medyo matanda na ang pag-iisip at hindi masyadong maingay na estudyante. Kung siya ang mananatili sa bahay ko, wala naman akong masyadong pagtutol. Lumingon siya at yumuko. Binuksan niya muli ang mga maleta na naayos na. At inayos muli ang mga ito. Sa sala naman, nakaupo ako sa sopa. Kung hindi dahil sa kaibigan ko, na biglang tumawag, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Sa totoo lang, ngayon nasa bahay ako ni Fang Jinyon. Halos hindi na ako makahinga. Hindi ko alam kung paano huminga. Para akong nakaupo sa mga tinik. Nang sagutin ko, parang may kinakain ang boses sa kabilang linya. Medyo walang pakialam. Why Su? Na-deliver mo na ba ang mga dokumento? Ano na ang sitwasyon doon? Na-deliver ko na. Pero may maliit na aksidente rito. Baka hindi na ako makabalik. Nagtataka si Wang Chuangxin kung bakit hindi makabalik. Anong ibig mong sabihin? Galit ba ang advisor? Hindi sapat na pagalitan ka. Kailangan ko rin bang pumunta para pagalitan? Hindi naman. Hindi naman siguro na aksidente ka. Paano naman mangyayari yon? Ano pa bang pwedeng aksidente? Bugtong. Tao ba yan? Kahit ano, pagkatapos mong ihatid ang dokumento, pumunta ka na rito. Nakareserba na ako ng upuan para sa'yo. Kung hindi ka pa darating, ubus ko na lahat ito. Okay lang, kainin mo na. Iyon na lahat. Na-lockdown ang subdivision ng advisor. Sa tingin ko, makakasama ko ang advisor sa bahay ng ilang panahon. Si Wang Chuangxin nakausap ko ngayon sa telepono. Nang marinig ang sinabi ko, bigla siyang natigilan. Yung karne na umunguya niya ay parang hindi na masarap. Anong sinabi mo? Naka-lockdown ka kasama ng ating advisor. Nasa bahay ka ngayon ng advisor. Totoo ba o biro yan? Ang kakaibang bagay na ito ay nangyari sa'yo. Magbibiro ba ako sa'yo? Manhid na ako ngayon. Hindi makaupo. Hindi rin makatayo. Paano ba? Ang galing mo talaga. Bigla na lang. Narinig ko si Fang Jinyon. May tunog ng mga bagay na nahulog mula sa kwarto. At saka ang sigaw ni Fang Jinyon. Tiningnan ko ang kwarto. Sinabi ko sa kaibigan ko sa telepono. Tatawagan na lang kita mamaya. Parang may nangyari sa advisor. Titingnan ko lang. Pumunta ako sa pintuan ng kwarto. Nakita ko si Fang Jinyon na nakatayo sa isang maliit na kahon. Parang gusto niyang ilagay ang maleta sa itaas ng kabinet. Pero sa oras na yon, ang maleta na hawak ni Fang Jinyon ay halatang nakatagilid. Parang sira ang zipper ng maleta. Nahulog sa sahig ang mga damit at gamit sa loob. Nang makita ako ni Fang Jinyon, pinigilan niya ang sakit sa pulso. Estudyante, tulong naman. Parang nasprayin yata ang pulso ko. Nakita ko yon kaya mabilis akong lumapit. CJ. Ako na. Nilapitan ko si Fang Jinyon. Kinukuha ko ang maleta. Saka lang niya na ibaba ang braso. Bumaba mula sa maliit na kahon na tinatapakan. Umupo sa kama. Masakit na hinihimas ang pulso. Binuhat ko ang medyo mabigat na maleta. Inilapag sa sahig. Tiningnan ko si Fang Jinyon na nakaupo sa kama, masakit ang mukha. Ayos ka lang ba? Ayos lang, advisor. Kanina gusto ko lang ilagay ang maleta sa taas. Hindi ko inaasahang biglang masisira ang zipper. Sira ang zipper ng maleta, na-sprain ang pulso. Salamat ha. Wala iyon. Pero ayos lang ba ang pulso mo? Dahan-dahang hinihimas ni Fang Jinyon ang kanang pulso gamit ang kaliwang kamay. Nakakunot ang noo. Malamang ayos lang. Pumunta ka sa sala at magpahinga. Kung gusto mong manood ng kung naiinit. Nasa tabi ng sofa ang remote. Ako na ang mag-aayos dito. Tiningnan ko ang mga personal na gamit ni Fang Jinyon na nasa sahig. Hindi rin ako makatulong. Tumango na lang ako. Kung kailangan mo ng tulong sa maleta mamaya, tawagin mo lang ako. Ako na ang bahala. Ngumiti at tumango si Fang Jinyon. Salamat, Suhe. Paglabas ko ng kwarto, hinimas ni Fang Jinyon ang kanyang pulso. At tahimik na bumuntong hininga. Nang medyo humupa ang sakit, muli siyang lumuhod sa sahig. At pinulot ang mga nagkalat na lumang damit. Saka muli itong inilagay sa maleta. Samantala, nakaupo ako sa sofa sa sala. At binuksan ang telebisyon. Kahit nanonood daw ako. Talagang hinihintay ko lang na tawagin ako ni Fang Jinyon. Ang buong atensyon ko ay nasa pandinig. Gaya nga ng inaasahan. Makalipas ang ilang minuto, mula sa kwarto ay narinig ang magandang boses ng babae. Suhe, pwede ka bang tumulong? Dumating na ako. Pumasok ako sa kwarto. At nakita kong naayos na ni Fang Jinyon ang lahat. Guru Fang, ilagay lang po sa ibabaw. Salamat, maliit na bagay lang. Itinaas ko ang maletang iyon. At nagtaas ng tipto. Dali-dali kong inilagay ang maleta sa ibabaw ng aparador. Tinitigan ito ni Fang Jinyon. At nang mapansin ang pagkakaiba ng lakas, bigla siyang ngumiti. Ang galing talaga. Mas malakas talaga ang mga lalaki. Manood ka na lang ng Ako na ang magluluto.
Suhe, gusto mo ba ng tomato at itlog na stir-fry? Gusto ko naman. Pero, guro, kaya ba ng kamay mo? Kung gusto mo, ako na lang ang magluto. Marunong ka bang magluto? Medyo lang. Pero hindi ako masyadong magaling. Sabi ko na nga ba eh. Pero maganda na may konting alam ka. Balang araw, kung magkaka-girlfriend ka, mapapangalagaan mo siya. Sige na. Walang problema ang kamay ko. Manood ka na lang ng ngeye. Malapit na matapos ang luto. May nagsabi dati. Ang pinakamabagal na oras ay noong nasa klase. Karaniwan, ito ay 10 hanggang 20 beses na mas mabagal kaysa sa weekend. Dati, ganito rin ang paniniwala ko. Ngunit ngayon, nagbago ang aking isip. Dahil nakaupo ako sa bahay ng aking guro. Kumakain kasama ang guro ng mag-isa. Mabagal din ang oras. Ang bagal na ito ay higit pa sa bagal sa loob ng silid-aralan. Bawat minuto ay nakakapagod. Mabuti na lang pagkatapos ng isang siglo. Sa tawag ni Fang Jinyun. Nasira ang nakakailang hadlang. Luhe, handa na ang pagkain. Ang lababo ay doon sa kanan. Itinuro ni Fang Jinyun ang maliit na silid sa kanan ng pinto. Sumagot ako. Dali-daling pumunta upang maghugas ng kamay. Habang naghuhugas ng kamay, tumingin-tingin ako. Sa lamesa, mayroon lamang facial cleanser. Kanina pa, noong pumunta ako sa kwarto. Napansin ko na, tila walang makeup table sa kwarto ni Fang Jinyun. Itong magandang babae. Ang guro ay tila natural na maganda. Kailangan lang ng simpleng ayos. Upang maging sentro ng atensyon sa maraming tao. Umupo kaming dalawa sa hapagkainan. Inabot sa akin ni Fang Jinyun ang chopstick. Tikman mo ang luto ng guro. Tingnan kung masarap ba. Kumuha ako ng itlog gamit ang chopstick at inilagay sa bibig. Masarap ba ang luto ng guro? Paulit-ulit akong tumango. Masarap. Madalas mo bang lutuin ito, ma'am? Napatigil si Fang Jinyun sa tanong na ito. Hindi niya ito madalas lutuin. Sa katunayan, ito lamang ang kanyang alam na lutuin. Karaniwan, may kantina sa paaralan. Pagkatapos ng trabaho, maaaring mag-order ng pagkain. Ang pagluluto ay hindi talaga kailangan. Ngumiti ng pabiro si Fang Jinyun. Gusto ng guro ang ulam na ito. Kaya naman talagang masarap. Kumuha rin si Fang Jinyun ng kanin. Habang kumakain ng tomato at itlog, binago ang usapan. Masarap kumain ka ng marami. Pagkatapos kumain, tutulungan kitang magtanong sa grupo ng mga nakatira. Dahil talagang espesyal ang sitwasyon nating dalawa. Itanong kung pwede kang umuwi. Kung hindi, wala akong matutulugan dito. Ang guro, isa lang ang kama. Kumakain ako ng gulay. Sa isip ko, makakauwi ako. Napakagaling yon. Dahil ang manatili rito ay tunay na paghihirap. CJ, mas maganda kung makakauwi. Ngumiti si Fang Jinyun. Sa totoo lang, naisip lang niya yon habang nagluluto. Hindi ako sigurado. Subukan munang itanong. Kahit hindi makauwi. Baka makahanap ng ibang matutuluyan para sa'yo. Sa isip ko, pwede na rin yon. Mas mabuti kaysa dito tititigan ang guro. Matapos kumain ng madalian. 2 tao, isa't isa sa sopa. Nanonood ako ng ngeye. Si Fang Jinyun naman ay nakasandal sa sopa. May hawak na cellphone, nagtatanong sa grupo ng mga residente. Di nagtagal, nag-anunsyo ang admin ng grupo. Ang lockdown ay dahil sa natagpo ang 2 kaso ng sakit sa subdivision. Ang tagal ng lockdown ay pansamantalang 1 buwan. At ang mga tulad ko na napilitang ma-lockdown ay hindi isa. May 2 o 3 bahay na may bisitang kamag-anak o kaibigan. Sila rin ay na-lockdown kasama. Ngunit kahit aksidente ang sitwasyong ito, malinaw na sinabi ng nakatataas. Kahit anong aksidente. Sa sensitibong panahon na ito, hindi pwedeng lumabas. Kaya nakaupo si Fang Jinyun sa sopa habang binabasa ang anunsyo. Hindi na mamalayang inayos ang buhok sa tenga. Parang hindi pwede. Mukhang, classmate Suhi. Sa mga susunod na araw, kailangan mong tumira kasama ang guro. Nang marinig ko, lumingon ako kay Fang Jinyun. Hindi makakauwi. Umiling si Fang Jinyun. Malamang hindi na. Ang sitwasyong ito ay mukhang seryoso. Ganito na lang. Classmate Suhi. Ngayong gabi, matutulog ang guro sa sopa. Ikaw ay matulog sa kwarto. Aayusin ko ang kwarto para sa'yo. Nagmukha akong nagulat at nagpapasalamat. Nagkumpas ng kamay. Hindi na. Matutulog na lang ako sa sofa. Nakatira na ako sa bahay mo. Hindi ko naman hahayaang matulog ka sa sofa. Ang liit kasi ng sofa ko. Hindi rin kasya si Luhe. Kasya naman. Kung talagang hindi kasya, pwede na lang akong matulog sa sahig. Ang importante, guro, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Talagang hindi pwede na matulog ka sa sofa. Noon ay tahimik lang ang lahat. Nang marinig ito ni Fang Jinyun, kakaibang iminulat niya ang mga mata at tinitigan ako. Luhe, ano ang sinabi mo? Natigilan ako. At napagtanto ko na tila may mali akong sinabi. Wala. Matutulog na lang ako sa sofa. Nagkunot noo si Fang Jinyun.
Paano mo nalaman? Napangiti ako ng hiya. Tumingin ako sa mainit na tubig na may pulang datils sa mesa. Nakita ko lang na nagtitimpla ka ng pulang datils na tubig. At napansin ko noong naghuhugas ka ng kamay na mainit ang tubig. Nang marinig ni Fang Jingyun ang paliwanag ko, napatawa siya ng marahan. Pagkatapos ay tinakpan niya ang bibig at tumingin sa akin na nahihiya. Hindi ko inaasahan na ang isang estudyanteng tulad mo ay napaka-detail. Kahit ang maliliit na bagay ay napapansin mo. Umiti ako. Hindi ko yon itinuturing na papuri. Sobra kang magpuri, guro. Bukod sa mga yon, ano pa ang napansin mo? Sabihin mo sa akin. Naalala ko ang nakita ko noong naghuhugas ako ng kamay. At noong naghuhugas ako ng kamay, napansin kong kaunti lang ang iyong mga pampaganda. Wala ring lamesa ng pampaganda sa kwarto. Karaniwan, pumapasok ka sa eskwela na walang pampaganda, di ba? Nagtaas ng kilay si Fang Jingyun. Iniisip niya na minamaliit niya ang binatang ito. CJ, ang talas ng iyong obserbasyon, luhe. Totoo naman, hindi ako madalas mag-ayos. Maliban na lang kung may mahalagang okasyon. Tulad ngayon na graduation nyo, kaya nag-ayos ako. Nasabi ko na lang, maganda ka naman kahit hindi ka mag-ayos. Hindi lang ako ang nakakapansin yan. Ganoon din ang sinasabi ng mga kaklase. Sabi nila, ikaw ang pinakamagandang guro sa paaralan. Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Fang Jingyun. Tumahimik siya ng ilang sandali bago nagsalita. Lahe, madalas ka bang magustuhan ng mga babaeng estudyante sa paaralan? Ilang kasintahan na ang nagkaroon ka? Wala pa akong naging kasintahan. Bakit ganoon ang tanong mo, ma'am? Tumayo si Fang Jingyun at tumingin sa akin. Hindi ka masyadong tapat. Ang intuwisyon ng guro ay madalas tama. Bagamat magandang katangian ang pagiging maingat sa detalye. Pero may mga bagay na dapat mong iwasang masyadong tingnan. Dahil nasa bahay ka ng iyong guro, alam mo naman. Umiti ako at tumango. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Mabuti kung ganoon. Pupunta muna ako sa kwarto para ayusin ang inyong mga dokumento sa pagtatapos. Kung inaantok ka sa tanghali, matulog ka na lang sa sopa. Tungkol sa pinag-uusapan natin kanina. Dahil gusto mong alagaan ako ni Nahi. Ngayong gabi, sa kwarto na ako matutulog. Kinuha ni Fang Jingyun ang baso ng tubig na may pulang datels mula sa mesa. Bumalik sa kwarto. Pagkasara ng pinto, tiningnan ko ang saradong pinto. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, kinamot ko ang aking ulo ng malakas. Inisip ko, ano ba ang sinasabi ko kanina? Dahil madalas akong bumuhit ng mga romance mga. Palagi kong inaakala na ang guro ang pangunahing tauhan. Kaya noong nag-uusap kami, nagdala ako ng usapan mula sa pagguhit ng comics. Napasok ko yon sa usapan. Ang mapahamak na sakit na ito sa trabaho. Sa loob ng kwarto, pagkasara ng pinto ni Fang Jingyun, hindi siya agad umupo. Sa halip, sumandig siya sa likod ng pinto. Pagbaba ng baso, tinakpan ang mukha gamit ang dalawang kamay. Nag-isip siya sa sarili. Nakakahiya. Nakakulong na nga kaming dalawa rito. Mapapansin pa ng estudyante ko na hindi ako maganda ang pakiramdam. Ano ba itong mga nangyayari sa akin? Naalala niya ang pinag-usapan kanina. Kumunot ang noo ni Fang Jingyun. Pigil ang mga labi. Naisip, sa totoo lang, mayroon palang ganitong maingat at detalyadong lalaki sa mundo. Bumuntong hininga si Fang Jingyun. Naalala niya ang mga lalaking nanligaw sa kanya noon. Kung sila man ay kasing inat ng batang ito na si Luhi. Marunong mag-alala sa kanya. Marahil ay matagal na siyang may asawa. Hindi siya magiging single hanggang ngayon. Nakatayo si Fang Jingyun, hinayaan ang isipan na lumipad saglit. Saka naglakad papunta sa computer desk sa kwarto. Binuksan ang computer. Inilabas ang mga dokumento ng estudyante para maaga ng ayusin. Ang pag-aayos ng mga dokumento ng pagtatapos. Balak niya sanang gawin ito pag-uwi sa probinsya. Ngayon dahil sa lockdown, maaga niyang matatapos ang trabaho para sa bakasyon. Kaya sumunod na lang siya sa mga atas ng paaralan. Nagtrabaho si Fang Jingyun. Mula tanghali hanggang bandang alas 5 ng hapon. Matapos ang isang katlo ng trabaho. Tamad siyang sumandal sa upuan. Tumitig sa kisame. Huminga ng malalim. Biglang pumasok sa isip niya. Ang comics na walang hanggang graduation na binabasa niya kaninang umaga. Ang prelude ng pag-amin ng bida sa comics ngayong linggo. Tila mayroong pait sa pag-alala si Fang Jingyun. Subalit alam niya, ang pag-ibig sa comics ay hindi katulad ng pag-ibig sa totoong mundo. Maliban kung direktang makikipagrelasyon ka sa babaeng manunulat. Kung hindi, halos imposible para sa ibang tao na makamit ang mga detalye ng comics. Ang galing ng may akda, parang naranasan mo mismo pagkatapos basahin. Itong uri ng romantikong comics. Dati ay hindi gaanong gusto ni Fang Jingyun. Dahil maraming romantikong comics ang generic ang kwento. At maraming walang dahilan na pagsubok at hirap. Napaka-irritable basahin. Pero ang kwento sa walang hanggang graduation ay hindi katulad ng ibang comics sa merkado.
Ang interaksyon ng mga bida ay sobrang tamis, halos nakakasira ng ngipin. Talagang matamis mula simula hanggang wakas. At ang kwento ay tungkol sa pag-ibig ng guro at estudyante. Mayroon itong inaasahan at atraksyon. Naiisip ni Fang Jinhyun ang kwento sa comics. Bulong-bulong siya. Ang bagal lang ng update. Isang linggo, konti lang ang na-update. Naisip ito. Kinuha ni Fang Jinhyun ang kanyang cellphone. Hinanap ang grupo ng mga mambabasa ng walang hanggang graduation. Si Fang Jinhyun ay nagpadala ng mensahe sa bayad na grupo ng mga mambabasa. Medyo kaunti ba ang update ngayong linggo? Mga 10 pahina lang. Kailan ang update sa susunod na linggo? May ilang mambabasa sa grupo na agad na sumagot. Napansin ko rin na may kulang na pahina. Hindi ba laging 20 pahina si Jinli Dada dati? Ngayong linggo, kulang ng 4 na pahina. Mahigpit na iminumungkahi na makabawi si Jinli Dada sa susunod na linggo. Tapos na lang bigla pagkatapos ng pag-amin ng bida. Naiinip ako sa panonood. Hindi na ako makakain. Ngumiti si Fang Jinhyun habang hawak ang kanyang telepono. Nag-chat online. Hindi kailangang gaya sa totoong buhay. Napakaayos. Kaya sumabay siya sa pagpapadala ng mensahe na sumasang-ayon sa susunod na linggo. Jinli Dada, bilisan mo ang paghabol. Mag-update pa ng kaunti. Sa likod, sunod-sunod na mga pagsang-ayon at bombang mga mensahe. Ang may akda ng comics, ang maliit na Jinli sa ilog, ay lumabas dahil sa pagbomba. Kaunti ang update ngayong linggo. Dahil may nangyari sa akin. Kaya kulang ng ilang pahina. Nakita ni Fang Jinhyun na nagsalita ang may akda. Agad siyang nagpadala. Adagdag ba ng manunulat ang mga pahinang ito sa susunod na linggo? Manunulat na si Little Koy. Ako mismo iyon. Ngayon ay nakaupo sa sofa. Habang tinitingnan ang group chat ng mga mambabasa sa telepono. Iniisip kong idagdag. Ang idagdag ay hindi maaari. Naka-lockdown ako ngayon sa bahay ng guro. Ang tanging espasyong maigalaw ko ay ang sofa lang. Wala man lang dala na gamit para sa pagguhit ng mga, kaya hindi ako makapag-update. Pasensya na. May nangyaring aksidente kay Little Koy. Hindi sa susunod na linggo, malamang sa susunod na 1 o 2 buwan ay mahirap pa rin. Kung may update. Nang mabasa ito ni Fang Jinhyun, iminulat niya ang kanyang mga mata at nagpadala ng mensahe. Bakit? Talagang wala akong magagawa. Dahil pumunta ako sa bahay ng kaibigan para maghatid ng mga bagay. At nagkataong na lockdown ang komunidad. Tinatayang aabot ng 1 o 2 buwan. Kaya sa darating na panahon, malamang ay hindi ako makapag-update. Nang makita ang linyang ito ng manunulat, bigla siyang natigilan. Pumunta sa bahay ng kaibigan para maghatid ng mga bagay at na-lockdown. Ang ganitong plot ay pamilyar na pamilyar. Si Fang Jinhyun ay mabilis na nagtatype. Ang author ay natrap kasama ng kaibigan. Sa pilitan na magkasama. Kaya hindi ako makapag-update. Kapag na-lift na ang lockdown sa village, magbabayad ako ng 1 o 2 buwan. Ang tagal ng walang update. Ano ang ginagamit ng author sa pagguhit ng comics? Gumagamit ako ng tablet. Pero mayong pumunta ako sa bahay ng kaibigan, hindi ko dinala. Pwede bang hiramin ang tablet ng kaibigan? Mahalaga ang pag-update. Nakaupo ako sa sofa at nabasa ang linyang ito. Napatigil ako. Pwede kong hiramin ang tablet ng advisor para mag-update ng comics. Pwede naman. Pero hindi ko alam kung papahiramin niya ako. Dahil wala ako sa bahay ng kaibigan ko. Nasa bahay ako ng guro ko. Ginagamit din niya ito sa trabaho. Hindi siguradong papahiramin ako. Hindi pa ba graduate si Jinli? Kaninang umaga ay estudyante pa. Ngayon hindi na. Ngayon ay graduate na sa kolehiyo. Noong una ay inakala ko lang na nagkataon. Si Fang Jinhyun ay tumingin sa mga chat ng grupo ng mga mambabasa. Lalo siyang nagulat, tinakpan ang bibig. Si Boss Jinli ay nasa bahay ng kanyang guro ngayon. Nakulong kasama ang kanyang guro. At katatapos lang ng graduation. Ang talaga namang nagkataon. Pero naisip ni Fang Jinhyun na ngayon ay panahon ng graduation. Dahil sa pandemya. Ang ganitong pagkakataon. Ay mauunawaan naman. May bagong mensahe si Little Jinli sa grupo. Pupunta ako ngayon para manghiram. Maghintay kayo ng balita mula sa akin. Agad narinig ni Fang Jinhyun ang katok sa pintuan ng kwarto. Tumayo ako sa labas ng kwarto. Nahihiya ang mukha. Pero ito ay para sa update. Kung 2 buwan talaga akong hindi mag-update. Mahihirapan ang mga mambabasa at mahihirapan din ako. Dahil kung hindi ako mag-update, wala akong perang gagastusin. Guro, abala ba kayo ngayon? Itinaas ni Fang Jinhyun ang kanyang ulo at tumingin sa pintuan. Anong problema, Suhi? Ang guro ay hindi masyadong abala ngayon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Sa labas ng pinto, lumunok ako ng laway. Ma'am, naalala ko na mayroon kang tablet, di ba? Ginagamit mo ba ito palagi? Kung hindi mo ginagamit, pwede bang hiramin ko? Si Fang Jinhyun ay nakaupo sa computer chair.
Nakikinig sa boses mula sa labas ng pinto. Lumaki ang kanyang mga mata. May hindi makapaniwalang tingin. Nakatitig ng tulala sa kahoy na pinto. Si Fang Jinyun ay tumingin sa ibaba sa mensaheng kakapost lang sa group. At tuminala sa pinto ng kwarto. Medyo naramdaman niya na ito ay masyadong hindi totoo. Dahil ang munting koy sa ilog na yon. Ang may akda na ito ay hindi ba babae. Parehong graduation. Parehong naka-lockdown kasama ang guro. At parehong nanghiram ng tablet. Talaga bang may ganitong pagkakataon sa mundo? Hindi ko narinig ang sagot ni Fang Jinyun sa loob ng kwarto mula sa labas ng pinto. Akala ko abala pa siya sa trabaho sa loob. Kaya naglakas loob akong magtanong muli. Ma'am, pwede ba? Kung ginagamit mo ito palagi, okay lang. Si Fang Jinyun ay natauhan. Mag-aaral na Suhi. Pwede kitang pahiramin. Pero, gagamitin mo ba ang tablet para maglaro? Si Fang Jinyun ay tinititigan ng ninig ang pinto. Sa isip niya, kung ang munting koy sa ilog na ito ay talagang si Suhi, ibig sabihin, ang kanyang pinasasalamatan ng halos kalahating taon. Ang paborito niyang comics na may akda ay ang kanyang estudyante pala. At isa pang lalaking mag-aaral. Sa pintuan, gumawa ako ng dahilan. Dahil hindi ko talaga masasabi kay Fang Jinyun na gagamitin ko ang tablet para gumuhit ng love comics. At gagamit pa ako ng babaeng pangalan ng may akda. Ang bida ay si Fang Jinyun mismo. Kung malaman ng maam, masisiraan ako ng hiya at ayaw ko ng mabuhay. Dahil sobrang boring. Gusto kong maglaro para pumatay ng oras. Narinig ni Fang Jinyun ang sagot ko. Biglang medyo nadismaya. Pero nang isipin niya muli, ito ay dapat na dahilan lamang. Sapagkat sino ba ang walang dahilan na magsasabi sa iba? Na siya ay isang mangguguhit ng comics. Kaya't muli niyang itinanong. Laro lang ba, sigurado ka? Lumulok ako ng laway sa pintuan dahil sa kaba. Dahil bigla kong naisip. Kung sasabihin kong hihiram ako ng tablet. Para lang sa paglalaro. Hindi ako papahiramin ng guro. Kailangan kong humanap ng medyo lehitimong dahilan. Hindi lang naman laro. Sa totoo lang, gusto kong hiramin ang tablet ng advisor para gumuhit. Pagkasabi ko niyan, si Fang Jinyun na nakaupo sa computer chair sa kwarto, ay narinig pa ang sarili niyang tibok ng puso. Kung walang aberya, masasabi na nating ito ay isang makatwirang munting koy. Ang babaeng mangguguhit ng comics na ito ay ang kanyang estudyanteng si Suhi. Marunong ka pa palang gumuhit. Gumuguhit ka ba ng comics? Hindi comics. Karaniwang pagguhit lamang. Madalas akong gumuhit ng tanawin sa dormitoryo. Magandang libangan ito. Pala ay gumuguhit ka ng tanawin. Hindi ko inaasahan na may ganito kang hilig, Suhi. Pagkatapos mong iguhit, pwedeng ipakita mo sa akin. Sige na. Tumango si Fang Jinyun. Sandali lang. Kukunin ko ang tablet para sayo. Nang marinig ko ito, nakahinga ako ng maluwag. Parang nakalusot na ako. Salamat, guro. Sa loob ng kwarto, binuksan ni Fang Jinyun ang drawer ng computer. Naisip niya tanawin. Kaya si Suhi ba talaga si Koy na dakila? Basta kapag natapos na siyang gumuhit, titignan ko kung ano ang iginuhit niya. Marahil ay malalaman ko. Dahil ang pagguhit ng comics at paggawa ng anime ay katulad ng paggawa ng pelikula. Walang dalawang tao na may parehong paraan ng pagguhit o pag-frame. Ngunit sa kabilang banda, kung ang batang ito ay talagang si Koy na dakila na babaeng may akda, siya nga pala, siya ay talagang kahanga-hanga. Hindi ko inaasahan na sa aking mga estudyante. May ganito palang nakatagong talento. Kung makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan mamaya, kailangan ko talaga siyang tanungin ng maayos. Kung paano niya nagawang likhain ang napakagandang kwento ng pag-ibig ng guro at estudyante at iba pa. Pag-ibig ng guro at estudyante. Ang kamay ni Fang Jinyun na may hawak na tablet ay nakabitin sa hangin. Sa sandaling iyon ay bigla niyang napagtanto na ang bida sa walang hanggang graduation season ay kamukhang-kamukha ang pagkatao at ugali. Kung ang maliit na isdang iyon ay hindi si Suhi, malamang na nagkataon lamang ang pagkakapareho ng pagkatao. Ngunit kung si Jinli ay talagang isang tao lamang kasama si Suhi, hindi na magiging nagkataon lamang iyon. Ngayong iniisip ko, bawat galaw at salita ng bida sa walang hanggang graduation season, ay hindi ba't kopya lamang ng sarili ko? Ang aking imahe lamang, ay nahatak mula sa totoong mundo patungo sa mundong anin ni Suhi. Hindi kung ganito ang isipin. Hindi lang ang bida. Parang ang lalaking bida sa mga ay may pagkakahalintulad din kay Suhi. Halos pareho na sila. Ang pinakamarami ay ang bida sa mga ay medyo mas makulit kaysa sa totoong Suhi. Ngunit ang paraan ng pagsasalita at pagkilos ay talagang magkatulad. Si Fang Jinyun ay hindi makapaniwalang tinakpan ang bibig gamit ang isang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanginginig habang tinititigan ang tablet sa loob ng drawer. Ibig sabihin kung tama ang kanyang hinala. Si Suhi ay talagang mga artist. Kaya't ito ay isang mga na ginawa niya sa mundong anime, kung saan sila ay nagmamahalan.
Samantala, ako ay nakatayo sa pintuan. Hindi pa nagbubukas si Fang Jinyon kahit matagal na. Hindi malamang pinagpapawisan ang aking palad. Ang puso ay lubos na nababalisa. May masamang pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo sa labas. Bago dahan-dahang binuksan ni Fang Jinyon ang pinto. Hindi ko sinasadyang nasabi. Guro, si Fang Jinyon na may mga matang parang soro ay ang kanyang mukha. Kahit sa panlabas ay tila mahinahon pa. Inilabas ang tablet mula sa kanyang kamay. May stylus din sa tablet. Para madaling mag-drawing. Kunin mo na. Pagkatapos mong iguhit, ipakita mo sa guro. Tinititigan ko ang mga mata ni Fang Jinyon at tumango. CJ. Salamat po, guro. Kinuha ko ang tablet. Tumalikod at pumunta sa sofa. Hindi ko sinasadyang makaramdam ng kaunting tuwa. Hindi ko inaasahan na magiging maayos pala. Ngunit noong dala ko ang laptop at pumunta sa sofa, biglang nagtanong ulit si Fang Jinyon. Gagamitin mo ba itong tablet ng madalas? Lumingon ako kay Fang Jinyon at mumiti. Iniisip ko na wala naman akong ginagawa, kaya magdodrawing lang ako para magpalipas ng oras. Pero kung gagamitin din ito ni Maam, ako naman ay pinutol ni Fang Jinyon ang sinasabi ko. Tumawa siya at sinabing hindi naman siya madalas gumamit ng tablet. May laptop ako sa kwarto ko. Kung gusto mong gamitin, kunin mo lang at gamitin. Tumango ako. Salamat, advisor. Fang Jinyon. Huling tingin sa akin. Balak na isara ang pinto. Ngunit bago ito isara, muli siyang nagsalita. Uy, magtatrabaho muna ako. Mga alas 6 ako magluluto. Hindi ka pa yata gutom ngayon, Suhi. Tumango ako at sumagot ng, busog pa ako sa tanghalian. Ngumiti si Fang Jinyon. Isinara ang pinto ng kwarto. Sumandal si Fang Jinyon sa pinto. Nakayuko. Inilabas ang telepono at nag-post sa reader group ng Forever Graduation Season. Jinli Dada, nakuha mo na ba ang tablet? Nagtagumpay ba? Sumabay ang ibang mga mambabasa. Nga, bakit hindi na nagsasalita si Jinli Dada? Hindi ka pinahiram ng guro. Nakatitig si Fang Jinyon sa screen ng telepono. Kinakabahang naghihintay sa sagot ng babaeng manunulat. Tulad ng inaasahan, pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ang may akda na si Little Jinli sa reader group. Nakuha ko na. At sabi ng guro ko hindi naman siya madalas gumamit ng tablet. Kaya baka makapag-update na ako ng normal simula ngayon. Ang magagandang mata ni Fang Jinyon ay nakatitig sa mga salitang iyon. Pinapanood ang mga mensaheng parang baha sa grupo. Muli, tahimik niyang tinakpan ang bibig. Sa puntong ito, parang hindi na kailangan tingnan kung ano ang sinabi ni Suhi. Dahil sa mundong ito, imposibleng maulit sa maikling panahon. Ang daming pagkakataon na ito. Ngunit siya ang guro ni Suhi. Siya ang dating tagapayo niya sa kolehiyo. At ang kanyang guro sa klase sa kolehiyo. Mas matanda sa kanya ng 4 o 5 taon. Magugustuhan ba niya ang babaeng tulad niya? O ginagamit lang ba niya ang kanyang karakter bilang inspirasyon? Kahit na para sa inspirasyon yon, kailangan mo pa rin ng ganitong pagnanasa at ideya. Kung hindi, hindi mo ito maiisip. Iniwan ni Fang Jinyon ang kanyang telepono sa mesa sa tabi. Hindi sinasadyang naalala ng kanyang isipan. Ang sinabi sa kanya ni Suhi noong tanghali. Sa totoo lang, kahit walang makeup, maganda ka pa rin. Hindi lang ako ang nag-iisip niyan. Pati na rin ang mga kaklase. Sabi nila, ikaw ang pinakamagandang tagapayo sa mga babaeng guro. Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Tiyak na hindi ka dapat matulog sa sofa. Ako na lang ang matutulog sa sofa. Kaya pala niya sinabi iyon noon. At pinapansin niya ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Ang totoo pala ay ganito. Dahan-dahang yumuko si Fang Jinyon. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Ang kanyang mga pisngi ay biglang uminit dahil sa hiya. Kahit na may mukha siyang mature. Ngayon ay may kakaibang cute siyang itsura. Sobrang nakakahiya. Wala bang mas nakakahiya pa dito sa mundo? Bulong niya sa sarili. Ano ba ang mga nangyari sa akin ngayong araw? Mas mabuti pang hindi ko na lang nalaman ito. Dahil dito, paano ko makakasama ang batang ito nang mag-isa sa mga susunod na buwan? Ako sa sala, hawak ang hiniram na tablet. Lumingon ako at tumingin sa kwarto. Pagkatapos ay naglogin ako sa back-end ng mga author. Simple kong tiningnan ang kamakailang datos ng mga. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, kapag natapos na, mga 100,000 yuan ang kikitain ko. Sa oras na yon, gagamitin ko ang pera para bumili ng magandang regalo para sa tagapayo. Alam kong magtatagumpay ang libro kong ito. Si Fang Jinyon bilang template ng pangunahing karakter sa totoong mundo, ay tiyak na hindi maikakailang malaki ang naiambag. Kung hindi naging tagapayo ko si Fang Jinyon noon, hindi ko rin maguguhit ang ganitong matagumpay na mga. At ngayon, nakatira ako sa bahay ng tagapayo. Ang pagbibigay ng regalo ay isa. Sa oras ng hapunan, plano kong sabihin sa tagapayo ang tungkol sa paghahati ng pagkain at tubig kuryente sa susunod na 2 buwan.
Pagkatapos ng lahat, hindi naman ako ganap na mahirap. Hindi naman siguro ako talagang manananghalian at manananghalian sa bahay ni Fang Jinhyun ng ilang buwan. Iyan ay masyadong hindi maganda. At makakapagdulot din ito ng pagkayamot. Kinuha ko ang stylus at binuksan ang dalawang writing platform sa tablet. Kaya ayon sa kasalukuyang plot ng walang hanggang panahon ng pagtatapos. Una, ipinagpatuloy ko ang pagguhit ng susunod na pag-unlad ng halos kalahating antas. Pagkatapos, nagsimula akong bumuhit ng landscape painting sa ikalawang platform. Samantala, si Fang Jinhyun sa kwarto ay hindi rin naman nagpapahinga. Nakaupo siya sa ulunan ng kama na walang medyas. Nakabaluktot ang kanyang mga binti. Walang malay na kinuha ang kanyang telepono at pinanood muli mula sa simula. Ang pag-ibig na mga na walang hanggang panahon ng pagtatapos. Ngayon, si Fang Jinhyun ay halos nakuha na ang hinala. Ang babaeng bida ng mga na ito ay siya. At ang lalaking bida ay si Luhi. Kaya ang saloobin at mga iniisip ni Fang Jinhyun nang muling panoorin ang kwento ay halos ganap na naiba kumpara noong unang panonood. Nagkaroon ng lubusang pagbabago sa kalidad. Sa mga, ang bida at bida ay hindi gaanong nagkikita sa simula. Sa paaralan, may simpleng pagkagusto sila sa isa't isa. Ngunit nanatili lamang ito sa antas ng pagkagusto bilang magkaibigan. Hindi ito lumampas sa hangganan. Sa puntong ito, wala pa siyang nararamdaman ng panoorin ang kwento. Hanggang sa loob ng kwento ng mga. Nang minsang nag-organisa ang paaralan ng field trip, nakita ng lalaking bida ang babaeng bida na nakaupo mag-isa sa ilalim ng malaking puno sa gabi. Nakatitig sa buwan ng tulala. Ang anyo ng kawalan ng ulirat at kalungkutan na yon. Ang lubos na nakabihag sa lalaking bida. Ang linya ng pag-ibig ng dalawa sa mga ay nagsimula ng formal mula sa sandaling ito. Ayon sa kwento ng mga, ang dahilan kung bakit hindi makatulog ang babaeng bida at nakaupo sa ilalim ng puno sa gabi na nanonood ng buwan ay dahil ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malubhang sakit. Kaya't nagpapakita siya ng ganitong anyo ng panghihilakbot. At nang makita ng lalaking bida ang ganyang anyo ng babaeng bida, nang walang pag-aatubili ay umupo siya sa tabi niya at inaliw siya. Guro, mukhang medyo malungkot ka. Ang mga salita ng pang-aliw ng lalaking bida ay tila ordinaryo. Ngunit nagpapakita ito ng pag-aalala na halos umaapaw mula sa screen. Lahat ay mga paghawak sa maliliit na detalye ng buhay. Hanggang sa mga. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap ng dalawa, ang lalaking bida ay tumingin din sa buwan tulad ng babaeng bida. Sa wakas ay sinabi niya, hindi ko alam kung bakit sa tuwing nakikita kong malungkot ka, guro. Nasasaktan din ang puso ko. Ang kwento ay formal na umabot sa kasukdulan. Noong sandaling iyon, ang bida sa comics ay nagulantang at matapos ang isang maikling pag-aalangan. Sabay hiya at galit na sabi, ikaw, munting bata, anong sinasabi mo sa akin? Hindi ako yung kailangang aluin. Dalagita. Huwag mo akong kalimutan. Pero babae akong guro. Ngumiti ang bida at sumagot. Alam ko, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi mo kailangang masyadong pagtuunan. At lalo na, hindi kailangan magalit. Ang kabanatang ito ng mga ay tinatawag na kilig. Noong binasa ito ni Fang Jinhyun, binasa niya ito sa gabi. Noong nakahiga siya sa loob ng kumot, kusang kumukulot ang kanyang katawan. Natamaan sa puso ang ganitong simpleng ngunit kawili-wiling usapan ng bida at pangunahing tauhang babae. Ngunit sa pangalawang pagbabasa, ibang-iba na ang nadarama. Sa panonood ng bahaging ito, si Fang Jinhyun ay kumukulot pa rin ang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na nakahiga, nakaupo siya sa kama na nakayakap ang mga tuhod. At bumaba na ang kilig. Mas higit na nadarama ang isang hindi maipaliwanag na kakaiba at pagkalito. Tinitigan ni Fang Jinhyun ang mga larawan sa mga. Mahigpit na pinagdikit ang mga labi. Ito ba talaga ang iginuhit ni Suhi? Ang istoryang ito ay sobrang. Ganun ba siya kapag nakikita niya akong malungkot sa araw-araw? Sinikap ni Fang Jinhyun na alalahanin ang mga sandali sa paaralan. Kung saan siya at si Suhi ay nagkaroon ng interaksyon. Ang pagbabago ng pananaw ay nagdulot ng pagbabago sa lahat ng nakaraang alaala. Sa simula, ang mga usapang tila ordinaryo lamang sa alaala. Kung titignan gamit ang pananaw ngayon, ay tila hindi na ordinaryo. Dahil posible talaga na may gusto sa kanya ang munting batang iyon. Napapikit siya nang walang magawa. Ibinaba ang cellphone. Sumandal ang ulo sa ulunan ng kama. Huminga ng malalim at mabigat. 6:00 ng gabi. Hindi lumabas si Fang Jinhyun mula sa kwarto. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Naghintay hanggang mga ika-6:30. Biglang may malakas na katok sa pinto. Kami ang gagawa ng nucleic acid test. Buksan mo ang pinto. Tunog ng katok. Ginising ako nito mula sa aking pagpipinta. Tumayo ako at pumunta sa pintuan ng kwarto at kumatok. Ma'am, dumating na ang mga gagawa ng nucleic acid test. Si Fang Jinhyun na nasa kwarto ay patuloy pa rin sa pagbabasa ng comics. Nang marinig ang katok, bigla siyang nagulat.
Sumagot na alam na. Lalabas na ako. Saka ko lang binuksan ang pinto. Kami ay nandito para gawin ang nucleic acid test. Pakisuyong makipagtulungan, ang proseso ng pagtest ay napakasimple. Kunin ang sampling stick at isingit ito sa lalamunan. Hindi ito magtatagal. Nang lumabas si Fang Jingyun mula sa kwarto, espesyal niyang inayos ang kanyang estado. Kaya kahit man lang sa aking paningin, mukhang ang advisor pa rin ay ang advisor, ang kanyang matangkad na katawan. Isang magandang pares ng mga mata ng Soro. At tuwing siya ay naglalakad, ang kanyang katawan ay laging may dalang espesyal na pabango. Tanging ang kakaiba kumpara sa dati. Ngayon, nang si Fang Jingyun ay nagpa-test, hindi inaasahang tumingin siya sa akin. Ang ganoong uri ng tingin. Hindi ko pa ito nakikita. Parang galit. Ngunit hindi naman ito mukhang galit na tingin. Matapos ang nucleic acid test, umalis na ang mga medical workers. Agad na nagtanong si Fang Jingyun. Estudyanteng Sui, ang iyong iginuhit na tanawin. Maari bang tingnan ng guro? Sumunod sa akin si Fang Jingyun papunta sa sofa. Kinuha ko ang tablet. Ang halos tapos na larawan ng tanawin ng palaruan ng paaralan. Ibinigay kay Fang Jingyun. Hindi maganda ang aking pagguhit. Guro, huwag mo akong pagtawanan. Tiningnan ni Fang Jingyun ito ng mabuti. Paano ko naman pagtatawanan? Sa palagay ko, maganda naman ang kasanayan sa pagguhit ni estudyanteng Suhe. Si Fang Jingyun, inaakala ko na ang aking kasanayan sa pagguhit ay halos kapareho ng comics na inilalathala. Ngunit sa sandaling kinuha niya ang tablet, biglang lumaki ang mga mata ni Fang Jingyun. Puno ng pagkagulat. Ang aking iginuhit ay totoong tanawin ng palaruan ng paaralan. Hindi lamang ito puro tanawin, kundi kasama rin ang mga anino ng dose-dosenang estudyante sa palaruan. Ang maliit na ibon na dumapo sa rim ng basketball. Ang maliit na pusang gala na nakatago sa sulok. At ang paraan ng pagkakadapa niya sa damuhan kasama ang mga babae habang hawak ang sombrero. Napakahusay ng pagkakagawa sa lahat ng bahagi. Sa lahat ng estudyanteng na ituro ko may ganito palang talentado. At hindi rin alam kung ito ay dahil sa kanyang maling akala. Pakiramdam niya sa lahat ng karakter na lumalabas. Si Suhi ang pinakamaingat sa pagguhit sa kanya. Maraming maliliit na detalye na kapag pinalaki ay malinaw na makikita. Kasama na ang maliit na nunal sa kanyang collarbone. Kasama na ang pulseras na hindi niya madalas suotin sa kanyang pulso. At ang kwintas na lagi niyang suot. Maraming detalye ang iginuhit niya. Tumingin si Fang Jingyun sa tablet at inangat ang kanyang ulo. Kinakabahan akong nagtanong. Ang larawang ito, inabot ka ng mahigit 1 oras para iguhit. Tumango ako at Mahigit 1 oras. Nakatitig si Fang Jingyun sa screen at bumubulong. Ang galing-galing talaga. Classmate Suhi, mula pa noong bata ka natuto kang gumuhit o ano? Self-taught ako sa pagguhit. Hindi naman ito ganun kagaling. Ngumiti si Fang Jingyun. Hindi pa ito magaling. Talagang napakahusay. Hindi ko inaasahan na may ganito kang kakayahan, Sa larawang ito, napansin kong hindi mo pa iginuhit ang sarili mo. May guhit lang na putol-putol. Pero ako ay nakulayan mo na. Bakit ganito? Sumagot ako ng walang isip. Balak ko munang kulayan ang guro bago iguhit ang sarili ko. Tumingala si Fang Jingyun. Ano ang dahilan? Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos iguhit ang guro ngayong hapon. Naisip ko lang na unahing kulayan ang guro bago ang sarili ko. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ko. At kung bakit ko ginawa ito. Pinipit ni Fang Jingyun ang kanyang labi. Tinitigan ako ng may malalim na kahulugan. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Tumingin si Fang Jingyun sa larawan. Sa maraming aspeto ng pagguhit ay madaling makita. Ito nga ang babaeng manunulat na lagi niyang gusto. Ang estilo ng pagguhit ng maliit na swerteng isda ay angkop. Si Suhi nga ang palaging nagtatapos na taon. Ang may akda ng gawaing ito ay tiyak na siya. Isinauli ni Fang Jingyun sa akin ang tablet. Sige, ipagpatuloy mo ang pagguhit. Kapag tapos na, ipakita mo sa guro. Magluluto na ako. Nang kunin ko ang tablet. Tinitigan ko si Fang Jingyun. Pagkatapos ng pagguhit, gusto mo pa bang makita? Siyempre. Estudyante Luhi. Ang galing mo gumuhit. Tiyak na gusto ng guro na makita ang pinal na bersyon. At saka, sa mga susunod na araw, tayo ay nakakulong na magkasama. Kung may oras ka. Estudyante Luhi, gumuhit ka rin ng isa para sa guro. Paano sige ba? Walang problema. Ito ang pinakamahusay ko. Kaya ko itong iguhit kahit nakapikit ang mga mata. Ngumiti at tumango si Fang Jingyun. Salamat, Estudyante Luhi. Sige, magluluto na ang guro. Pumunta si Fang Jingyun sa kusina. Habang isinasara ang pinto ng kusina, nakita niya na nakadapa ako sa mesa muli. At seryosong gumuhit. Unti-unting naging seryoso ang mukha ni Fang Jingyun. At mayroon ding kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Dahil kanina, nang tanungin niya si Luhi, kung bakit siya ang unang kinulayan.
ang kanyang pag-aatubili. Bahagyang kinumpirma ni Fang Jinyon ang kanyang hinala. Gusto ba talaga siya ni Luhi? Hindi makasigurado si Fang Jinyon. Pero sa normal na araw, tiyak na lihim siyang pinagmamasdan ng maliit na ito. Kung hindi, paano niya malalaman ang maliit na taling sa may collarbone? At ang mga alahas na suot ko? Mga detalye. Bilang normal na guro at estudyante, paano niya maaalala ng malinaw ang mga bagay na ito? Pero sa kabilang banda, tiningnan ako ni Fang Jinyon na seryosong gumuhit. Isang tabi na lang na estudyante ko siya. At hindi posible na maging magkasintahan, ngunit si Luhi ay talagang matangkad. Mukhang hindi bababa sa 1.8 metro ang taas. Mas matangkad ng kalahating ulo kumpara sa aking 1.7 metro. Mukha naman siyang gwapo. Ang kanyang mga kilos at asal. At ang paraan ng pagsasalita niya ay maganda rin. Isang napakabanayad at gwapong binata. At isa siyang walang hanggan ang potensyal na mga artist. Lalo na ang pagiging maingat niya sa kanya. Mas higit pa ito sa mga lalaking nanligaw sa kanya dati. Kung hindi lang siya ang estudyanteng tinuturuan niya. Ang agwat lang nila ay sa edad. Ano ba ang iniisip ko? Kung mabuti ba ang kalagayan ng estudyanteng si Suhi? Wala naman itong kinalaman sa akin. Bata pa lang siya. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Muli siyang tumingin kay Fang Jinyon na nagdodrawing. Binuksan niya ang pinto ng refrigerator. Sanay na kinuha ang kamatis at itlog. Nagsimulang maghiwa at magluto. Ngunit sa pagkakataong ito habang nagluluto, espesyal na inilabas ni Fang Jinyon ang kanyang telepono. Inilagay ito sa tabi ng sangkalan. Sa screen ay binuksan ang usapan ng grupo ng mga mambabasa. Habang nagluluto ay nakatitig si Fang Jinyon sa grupo. Pinapanood ako na nagsasalita roon. Ang may akda na si Little Koi. Sa bawat salitang sinasabi. Lilingon si Fang Jinyon. Napansin ko nga na nakaupo ako sa sofa. Gamit ang telepono para magpadala ng mensahe. Ang pakiramdam na ito ay talagang kakaiba. Ang idolo na laging gustong-gusto sa loob ng screen. Ang totoong pagkatao pala ay ang estudyanteng tinuturuan niya. Dati nang naisip ni Fang Jinyon. Kung ano kaya ang itsura ng pintor na gumuhit ng mga. Ang lalaking may akda ay maaaring masigla at guwapo. O kaya ay malungkutin at maingat. Ang babaeng may akda naman ay hindi elegante at tahimik. Kundi banayad at parang tubig. Sa madaling salita, ang makaguhit ng mga. Ang lumikha ng kwentong ito, kahit paano ay napakagaling. Minsan pa nga ay naisip ni Fang Jinyon. Sana sa hinaharap ay makahanap siya ng nobyo na mga artist. Ngunit kahit paano niya ito isipin, hindi niya kailanman naisip, na sa totoo lang, ganito pala ang mga artist. At ito pa ang paborito niyang mga artist. Kahit na masigla at guwapo. Bagay naman ito sa inaasahan. Pero ang edad ay napakabata pa. At may issue pa sa pagkatao. Sa kusina, nagbuhos si Fang Jinyon ng mantika sa stainless steel na kawali. Sunod-sunod na inilagay ang hiniwang kamatis. At ang inihandang itlog. Ang exhaust fan ay umuugong. Sinipsip ang tanging itim na usok. Si Fang Jinyon ay lubos na nakatuon. Sa mga itlog na patuloy niyang hinahalo sa kawali. Habang nagluluto si Fang Jinyon. At dahil alam na niya ang aking tunay na pagkakakilanlan. Hindi niya napigilang palihim na sumulyap sa akin, ang dakilang mga artist. At ang hindi niya alam, ay madalas ko rin siyang pinagmamasdan. Tulad ngayon, hawakan ko ang isang stylus. At may hawak akong cellphone. Hindi sinasadyang natigilan ang mga mata sa paraan ng pagluluto ni Fang Jinyon. Ang soro sa ilalim ng mahabang pilik mata ng babae. Ang mga mata ay lalong kaakit-akit sa gilid ng mukha. Bilang isang mga artist, mas pinapahalagahan ko ang mga magagandang bagay. Dahil itatago ko ito sa aking puso. At iguguhit ko ito kapag kailangan. At sa maliit na espasyong ito, ano ang pinakamagandang bagay? Walang alinlangan. Kaya't hindi na mamalayang tumitig ako ng ilang sandali. Biglang sumulyap ang mga mata ni Fang Jinyon. Tiningnan ako. Sa sandaling iyon, nagkasalubong ang aming mga tingin ng nagkataon. Tahimik na tumawid ang tingin sa pintong salamin. Nakatingin sa isa't isa. Isang walang dahilang pagtitig. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis kong binawi ang aking paningin. Ipinagpatuloy ang pagguhit ng comics. Nagkunwari na parang hindi sinasadyang tinginan lamang ito. Ganoon din si Fang Jinyon. Nagkunwari na parang hindi sinasadyang nagkatinginan. At saka bumawi. Patuloy na tinitigan ang stainless steel sa kanyang kamay. Habang nagpiprito ng mainit na ulam. Ngunit ang babae ay nakatikom ang bibig. Iniisip na kanina ay nakatingin sa kanya. O nagkataon lang na nagtagpo ang kanilang mga paningin. Matapos malaman ang katotohanan. Pakiramdam ni Fang Jinyon na parang hindi tama ang bawat kilos niya. Ito ay parang kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Isang kasamahan na kabaligtaran ng kasarian ay ayaw makipag-usap sa'yo. Akala mo dati ay galit sila sa'yo. Ngunit sa totoo lang, sinasabi sa'yo ng ibang kasamahan. Gustong-gusto ka ng taong iyon.
Kinakabahan lang silang kausapin ka. Kaya pagkatapos mong malaman ang katotohanan, kahit bukas ay hindi pa rin sila makikipag-usap sa'yo. Maaari mong isipin na hindi naman siya ganun kaayaw sa'yo. Kahit na ang kanyang mahiyain na itsura ay medyo kaakit-akit. Sa madaling salita, ang pagbabago ng pananaw ay nagdudulot ng pagbabago sa lahat. Sa kusina, matapos maghanda ng hapunan si Fang Jinyon. Suhe, maghugas ka ng kamay at kumain na tayo. Darating ako. Narinig ko ang tawag ni Fang Jinyon. Inilapag ko ang stylus pen. Mabilis akong nagtungo sa banyo upang maghugas ng kamay. Sa oras ng kainan, tulad ng umaga, iniabot sa akin ni Fang Jinyon ang mga chopstick. Tiningnan ko ang stir-fried na kamatis at itlog sa mesa. Kumurap ako. Gumamit ng chopstick upang kumuha ng isang subo. Inilagay sa aking bibig. Tulad pa rin ang lasa kaninang umaga. Si Fang Jinyon ay dahan-dahang umunguya ng kanin. Sa haba ng pagkain, pareho kaming tahimik. Hanggang sa kalahati na ng pagkain. Saka nagsalita si Fang Jinyon. Suhe, graduate ka na. Hindi ka ba tumawag sa inyo? Tumingin ako kay Fang Jinyon at sinabing hindi pa. Dahil ang aking mga magulang ay nagtatrabaho sa araw, halos hindi nila sinasagot ang aking tawag. Karaniwan, tumatawag ako sa kanila sa gabi kung may kailangan. Kaya pala, dahil sa sitwasyon ngayon, pansamantala hindi ka makakauwi. Siguradong kailangan mong tumawag at sabihin sa kanila. Tama ka. Kung gusto mong umuwi, makabili ka ba ng tiket? Napakaseryoso ng sitwasyon ngayon. Umiling ako. Hindi ko rin alam. Kaninang umaga, inisip ko na walang problema. Sino ang mag-akala na ngayong naghatid ako ng dokumento sa iyo, ako ay ma-lockdown? Kaya sa tingin ko, mahirap na akong makauwi. Umuwi na. Nang pumunta ako sa tanghali, nakita ko ang tagapayo na nag-aayos ng bagahe. Balak mo ba talagang umuwi ngayong araw? Si Fang Jinyon ay kumuha ng isang subo ng ulam at inilagay sa kanyang bibig. Medyo walang magawa. Balak ko talagang umuwi at bisitahin ang aking pamilya. Dahil mahigit kalahating taon na akong hindi nakauwi. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Ano ang trabaho ng pamilya ni Suhe? Ang aking ama ay nagtitinda ng maramihan sa probinsya. Ang aking ina ay nasugatan sa braso dahil sa isang aksidente noong nakaraan. Kaya hindi pumasok sa trabaho. Magpahinga sa bahay. Mukhang si Suhe ang magiging haligi ng inyong tahanan. May nararamdaman ka bang pressure pagkatapos ng graduation? Okay lang naman. Sa ngayon wala pa akong pressure. Pero siguro kapag nagkaroon na ako ng kasintahan, doon magkakaroon ng pressure. Dahil gusto kong manatili sa Alteng City. Kailangan ko rito bumili ng sasakyan. At bahay, lahat ay sariling sikap. Kaya mas bagay kay Suhe na humanap ng mas mature na kasintahan. Mas mabuti kung ang babaeng iyon ay makatutulong sa buhay at trabaho mo. Dahil kung magtutulungan kayong dalawa, mas magiging komportable ang buhay. Ganyan din ang iniisip ko. Ngunit mahirap makahanap ng ganitong uri ng kasintahan. Ang mga babaeng kilala ko ay hindi ganito ang klase. Pagkatapos sabihin ng una ang walang malay na salita, sumagot ang huli ng walang malay. Matapos ang tanong at sagot na ito, tumahimik ang dalawa nang biglang nagtinginan. Lalo na si Fang Jinyon. Pati ang pagnguya niya ay bumagal. Hindi ko alam kung bakit naging awkward ang sitwasyon. Naisip ko kung paano ba nangyari na habang nag-uusap. Biglang natapos ang usapan. Nagkunwari akong walang nararamdaman at yumuko para kumain. Si Fang Jinyon ay nagpatuloy sa pagkuha ng ulam at dahan-dahang umunguya. Pagkatapos mag-isip, muling nagsalita. Kaya si Suhe, may target ka na bang iniisip? May babae ka bang balak habulin? Pwede ka ring tulungan ng guro na mag-isip. Kumakain ako ng ulam. Biglang sumagi sa isip ko ang bida ng aking comics. At sinabi ko ang totoo, wala pa. Nagbago ang kulay ng mukha ni Fang Jinyon. Sa loob ng 4 na taon sa universidad, wala ka bang naging kasintahan? Napangiti ako ng nahihiya. Naisip ko, saan ako magkakaroon ng oras para sa pag-ibig? Ang oras ko ay ibinigay ko na sa comics na ito na parehong mahal at kinasusuklaman. Bago ang universidad, wala rin ba? Lunok ako ng laway. Tinatanong ako ng aking tagapayo ng ganito. Gusto ko na talagang umalis sa mundong ito. Wala. Kakaiba ang ekspresyon ni Fang Jinyon. May ngiti sa kanyang mukha na hindi maipaliwanag. Ang galing. Sa ating paaralan, bihira ang mabuting lalaki tulad ni Suhe. Iniwan mo lahat ng iyong unang pagkakataon para sa iyong magiging kasintahan sa hinaharap. Parang kakaiba ang dating sa akin ng sinabi mo. Parang hindi ito papuri. Alam ko na hindi na dapat pag-usapan ang paksang ito. Kaya tinanong ko ang tagapayo. Ikaw naman sa mga nakaraang taon parang hindi ko narinig na may boyfriend ka. Biglang natigilan si Fang Jinyon at kumurap. Napasigaw ako ng Pagkatapos kong mapagtanto ang isang bagay. Nagtanong ako ng wala sa sarili. Kayo, wala rin po kayong naging boyfriend. Katulad ko. Nagkatinginan ang dalawa ng malalaki ang mata. Bigla akong umubo.
Napatawa ako. Sabi ko para ayusin ang sitwasyon. Mukhang mataas pala ang pamantayan ng tagapayo. Kahit na wala pa kayong naging relasyon. Pero napakaganda ninyo. Tiyak na maraming nanliligaw sa inyo. Inilipat ni Fang Jinhyun ang kanyang tingin mula sa mukha ko patungo sa mga chopstick. Totoo naman na maraming lalaki ang nanliligaw sa guro. Ngunit sa ngayon wala pa akong nakikilala na talagang gusto ko. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pa. Naniniwala ako na tiyak na mahahanap ng guro ang taong itinakda para sa kanya. Tinitigan ako ni Fang Jinhyun at mumiti. Si Luhi ay medyo artistahin magsalita. Pero salamat. Naniniwala rin ang guro may naalala ako. Tama. Guro, tiningnan niyo na ba ang grupo ng mga may-ari ng bahay kaninang hapon? May balita ba kung gaano katagal ang lockdown? Umiling si Fang Jinhyun. Wala sa grupo ng mga may-ari. Hindi na namin napag-usapan iyon pagkatapos. Pero mukhang hindi bababa sa 1 buwan. Kaya sa susunod na 1 buwan, guro at ako, hatiin na lang natin ang bayad sa kuryente at tubig at pagkain. Dahil nakatira ako rito, tiyak na malaki rin ang magagastos. Hindi naman pwedeng palagi kayo ang gumagastos. Hindi na estudyante kita. At saka, kumain, gumamit ng tubig, magkano ba ang magagastos? Hindi na kailangan maghati. Ipipilit ko, maghati na lang tayo. Noong nasa paaralan pa, talaga ninyo kaming inalagaan. Ngayon, graduate na kaming lahat. Hindi ko na dapat ipagpatuloy ang pagsasamantala sa iyo. Sapagkat hindi na rin magiging magaan ang aking loob. Seryoso ang mukha ni Fang Jinhyun nang sabihin ko yon. At dahil alam na niya ngayon, na ako ay isang mga artist, malamang na hindi ako kapos sa pera. Subalit ang hindi pagkukulang sa pera ay isang bagay. Ang pagpayag na maghati-hati ay isa pang bagay. May mga tao kahit may pera ay walang ganitong pag-isip. Ang batang ito ay responsable. Ngumiti at tumango si Fang Jinhyun. Sige, sa gabi nang kumain ng busog ang dalawa. Ako ay nagmungkahi na maghugas ng pinggan. Mahinahong tumanggi si Fang Jinhyun. Ngunit iginiit ko pa rin. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Fang Jinhyun ngayon. Siya na ang naghugas ng pinggan sa tanghali. Hindi na makatuwiran kung siya pa ang maghuhugas sa gabi. Hindi ako mapigilan ni Fang Jinhyun. Sa huli ay napilitan siyang hatiin ang gawain. Kung gayon, si Luhi ang maghuhugas ng pinggan. Ang guro ang maglilinis ng mesa. Ako ay taimtim na pumayag. Kaya mga 7:00 ng gabi. Si Fang Jinhyun ay nagpupunas ng mesa gamit ang basahan. Paminsan-minsan ay lumingon sa kusina na hindi kalayuan. Ako ay naghuhugas ng pinggan. Ang galaw ng paghuhugas. Sino ang nakakaalam kung nagkataon lamang? Nang lumingon ang dalawa, ang mga tingin ay biglang nagtagpo ng hindi sinasadya. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi agad umiwas ang bawat isa. Sa halip ay ngumiti sila sa isa't isa. Nagpatuloy sa kani-kanilang ginagawa. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Fang Jinhyun sa kanyang silid tulugan. Kumuha ng isang maliit na kumot na ginagamit lamang sa tag-init. Sa sobrang init ng panahon, dahil si Luhi ay matutulog sa sopa sa sala, kailangang buksan ang malaking aircon sa sala. Talagang kailangan niyang magtakip. Baka magkasakit ang katawan dahil sa lamig. Luhi, tandaan mong takpan ang sarili ng kumot kapag matutulog sa gabi. Malamig ang hangin ng aircon. Umiti ako at tinanggap ito. Salamat, advisor. Fang Jinhyun ay ngumingiti at nagsabi, sige, babalik na ako sa kwarto upang magpatuloy sa aking trabaho. Matutulog na ako mamaya. Tandaan mo rin na huwag kang masyadong magpuyat. Magandang gabi, ma'am. Nang makita si Fang Jinhyun na pumasok sa kwarto at isinara ang pinto, hindi ko alam kung bakit pero nakahinga ako ng maluwag. At pagkatapos ay bumagsak ako sa sofa. Ngayong gaganito ako dito magpalipas ng gabi. Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na mag-isa akong matutulog sa bahay ng isang babae. Huminga ako ng malalim. Balak kong ipagpatuloy ang aking trabaho. Biglang may ilang mensahe ang pumasok sa cellphone ko. Mula sa matalik kong kaibigan na si Wang Chuangxin. Oh, gwapong Lu. Ano na ang lagay mo dyan? Kailan ka babalik? Kung hindi kita kukontakin, hindi ka na mag-update sa akin, tama ba? Binuksan ni Luhi ang WeChat ni Wang Chuangxin. Nagpadala ng mensahe. Ano na naman ang inaakala mo? Kakakabit ko lang ng mga gawain. Hindi ba kasama mo ang advisor mo na naka-lockdown? Anong ginagawa mo naman? Wala ka namang ginagawa. Huwag mong sabihin sa akin na nasa bahay na ng advisor mo at nagtatrabaho ka pa. Yung mga walang kwenta mong comics. Hindi mo alam kung ano ang sining. Tumawag ka na lang sa voice call, mag-type ka pa. Mahirap magsalita. Tumingin ako kay Fang Jinhyun at saka ibinalik ko ang volume ng cellphone ng kaunti sa pintuan ng kwarto. Bago ako nangahas sumagot. Nasa tabi mo ba ang advisor mo? Wala, nasa kwarto na siya. Ano ba talaga ang sitwasyon dyan? Ano pa ba, naka-lockdown na? Tatagal ito ng 1 o 2 buwan, hindi ako makakalabas. Totoo ba yan?
Huwag mo akong lokohin. Kakarent lang natin ng bahay. Ikatlong araw pa lang ito. Sinasabi mo sa akin na mag-isa na akong titira simula ngayon. Masaya ang malaking bahay, di ba? Masaya, wala. Hindi mo ba alam na duwag ako? Wala ring saya ang paglalaro. Wala na akong magagawa. Basta ganito na. Bahala ka na. Bro, naghahanap ka pa ba ng trabaho? Pinilit din ako, ha? At kung hindi mo nakalimutan isumite ang graduation materials, magiging ganito ba ako? At saka, hindi rin ako mas magaling sa'yo. Hindi tulad ko na nakatira sa advisor. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko buong araw ngayon. Nakakahiya, biglang tumawa ang kausap sa telepono. Kasama mo iyong babaeng mabangis. Bro, bahala ka na. Sana mabuhay ka pa hanggang sa araw na magkita tayong muli. Wang Chuangxin. Pagkasabi ng mga salitang iyon, tumahimik kaming dalawa ni Fang Jinhyun na kakalabas lang ng kwarto. Ang dating mahinahon na ekspresyon ni Fang Jinhyun ay biglang naging masama. Puno ng itim na linya ang kanyang mukha. Nagsalita siya. Estudyanteng Luhi. Sino ang kausap mo sa telepono? Si Wang Chuangxin ba mula sa klase natin? Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Lumapit siya sa akin. Lumunok ako ng laway. Mabilis akong bumulong kay Wang Chuangxin na biglang nagkaroon ng atake. Tigilan mo na ang katarantaduhan. Dumating na ang advisor. Ngunit hindi niya narinig ang aking boses. Patuloy pa rin siya sa kanyang sariling salita. Pre, huwag kang matakot. Nandito ang pre mo. Kahit na inaapi ka ng babaeng tigre. Lagi akong nasa likod mo para aliwin ka. Mabilis na lumapit sa akin si Fang Jinhyun. Nag-abot ng kamay na may maitim na mukha. Sumunod akong ibinigay ang telepono. Matapos kunin ni Fang Jinhyun ang telepono. May punong itim na linya ang mukha, nakatikom ang labi. Sa telepono, sinabi mo na si Wang Chuangxin, tama ba? Nang lumitaw ang boses ni Fang Jinhyun. Ang kabilang panig na si Wang Chuangxin ay hindi nagsalita. Tumingin sa akin si Fang Jinhyun. Sinabi kay Wang Chuangxin. Wang Chuangxin. Ayaw mo na bang makuha ang sertipiko ng pagtatapos, tama ba? Sa tingin mo ba dahil graduate ka na ngayon ay pwede ka nang magkalat ng walang katotohanan? Nasaan ka, natahimik ka ba? Inisara ko ang aking mga labi at inilayo ang ulo. Pakiramdam ko ay nakakatawa ang sitwasyon. May boses mula sa kabilang linya ng telepono. Pasensya na. Mali ang aking natawagan. Paalam. Agad na nagbaba ng tawag. Tumayo ako at humingi ng tawad. Sinabing pasensya na. Ang tagapayong si Wang Chuangxin. Nagsasalita lang siya ng walang basehan. Ganun lang talaga siya. Minsan nagkakaloko. Huwag mo na lang pansinin. Kung ito ay si Fang Jinhyun sa dati, malamang ay nagsabi siya ng ilang salita sa akin. Ngunit bumuntong hininga lang siya. Ibinalik sa akin ang telepono. Kahit hindi tutol ang guro sa pakikipagkaibigan mo kanino man. Pero dapat mag-ingat ka sa araw-araw. Huwag hayaang masira ka ng ilang tao. Nagtaka ako sandali. Saka lamang tumango. Naunawaan ko, guro. Pagkatapos, napanood ko si Fang Jinhyun na pumunta sa banyo at umihi. At saka bumalik sa kanyang silid tulugan. Samantala, nakaupo ako sa sofa. Nakatingin sa ilaw ng banyo na nakabukas. Inisip ko kung bakit ang tagapayo ay hindi nagsalita kanina. Kung susundin ko ang kanyang karaniwang ugali, tiyak na sasabihin niya ang ilang salita sa akin. Bakit ngayon siya ay napakamabait? Baka talagang masama ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, wala nang usapang naganap sa pagitan naming dalawa. Maagang pumunta si Fang Jinhyun sa kanyang silid. Pinatay ang ilaw. Ako naman ay abala. Nagtatrabaho sa comics hanggang 1:00 ng madaling araw bago pinatay ang ilaw at natulog. Kinaumagahan, napansin ko na mukhang mahirap ang pakiramdam ni Fang Jinhyun. Gayunpaman, nagpumilit siyang gumising ng maaga upang magluto ng ilang itlog para sa akin. Para sa almusal. Inilagay ni Fang Jinhyun ang 3 itlog at isang basong mainit na gatas sa harap ko. Natulog ako ng huling gabi. Kakapaligo ko lang ng mukha at umupo. Tiningnan ko si Fang Jinhyun na maputla ang mukha. Tinatanong ko ang tagapayo. Hindi ka ba kakain? Napilitan siyang umiti. Hindi ako nagugutom. Ikaw na lang kumain. Pupunta ako sa loob ng kwarto para humiga. Nang bumalik ako, nakita ko siyang tinatakpan ng kanyang tiyan gamit ang kamay. Hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan. Ngunit ang pagguhit ng romantikong mga ay nagbigay sa akin ng kaunting kaalaman sa pisyolohiya ng babae. Ang reaksyon ni Fang Jinhyun kanina ay parang dysmenorrhea. At malala ito. Tumingin sa mainit na gatas at itlog sa harap ko. Medyo nagsisi ako. Pagkatapos uminom ng gatas, pumunta ako sa kusina upang maghanap ng brown sugar. Dapat ay mayroon siyang stock. Tama nga, may brown sugar at luya sa refrigerator. Gayunpaman, maraming bagay sa refrigerator. Ngunit tanging kamatis lamang. Itlog, gatas, at iba pa. Naaalala ang mga pagkain noong nakaraang 2 araw. Hindi ko napigilan ang paglunok ng laway.
Guro, ganito na lang ba ang gusto mong pagkain, ginisang kamatis at itlog? O baka ito lang ang alam niyang lutuin? Kinuha ko ang pulang asukal at luya. Sinimulan kong pakuluan ang tubig na may pulang asukal. Ang paraan ay napakasimple. Nakita ko sa internet na hiwain ang luya sa manipis na piraso, idagdag sa tubig at pakuluan ng 10 minuto. Tikman ko at masarap naman. Nagbuhos ako ng 1 tasa. Dinala ko ito sa pintuan ng kwarto ni Fang Jinyon. Kumatok ako at sumigaw. Guro! Sa loob ng kwarto, siya ay nakayuko na parang bola. Narinig niya ang pagkatok ko. Mahinang tanong. Ano yon? Luhi, may kailangan ka ba? Sinikap kong maging mahinahon. Kanina ko pa napapansin na hindi maganda ang kulay ng iyong mukha. May masama ka bang pakiramdam? Nagpakulo ako ng tubig na may pulang asukal para sa'yo. Gusto mo bang uminom? Parang nagulat siya. Tubig na may pulang asukal. Ako. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, sige, pumasok ka. Malamang hindi nakalock ang pinto. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Lalong namutla ang kanyang mukha. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Inabot ko ang baso sa kanya. Nang abutin niya ito, nanginginig siya sa sakit. At binawi ang kanyang kamay. Tinanong ko kung masakit ba. May gamot ba sa sakit sa bahay? Umiling siya, wala na. Simula nung huling ininom ko, hindi na ako bumili. Sunod kong tanong. Yung hot water bag? Tumingin siya sa nightstand. Nasa ilalim na drawer, sige. Uminom muna kayo ng brown sugar water. Ako na po ang maghahanda ng hot water bag. Tumango siya. Pero sobrang sakit kaya hindi niya maiabot ang kamay. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pakainin ko. Nag-alinlangan siya sandali pagkatapos tumango. Salamat, Luhi. Pasensya na sa abala. Walang anuman. Umupo ako. Maingat kong inangat ang tasa at hinipan. Medyo mainit. Dahan-dahan sa pag-inom. Sumip siya ng kaunti. Mainit pa ba? Tumango siya. Hinipan ko ulit. Uminom siya ng kalahating tasa. Pagkatapos uminom, nagpasalamat siya. Hinayaan ko siyang maghintay habang kukunin ko ang hot water bag. Inilapag ko ang tasa. Kinuha ko ang hot water bag mula sa drawer ng nightstand. Ngunit nakita ko na may itim na lace na underwear sa loob. Natigilan ako. Mabilis kong isinara ang drawer. Kinuha ko ang hot water bag. Napansin ko na ito ay rechargeable. Ngumiti siya. Ito ay rechargeable. Hindi na kailangan punuin ng mainit na tubig. Napahiya akong ngumiti. Hindi ko alam. Noong bata pa ako, sa probinsya lang ako gumamit ng hot water bag. Akala ko kailangan pang punuin ng mainit na tubig. Nagkunot ang noo ni Fang Jinyon. Yung lumang klase, hindi ko rin mabuksan. Kunin mo at i-charge mo sandali. Malamang mabilis lang. Tumango ako, sige. Ma'am? Sandali lang po kayo. Pupunta ako sa sala para i-charge ang hot water bag. Mga 10 minuto siguro. Bumalik sa kwarto. Guro, napuno na ang hot water bag. Ano na po ang pakiramdam niyo ngayon? Mas gumanda na ang kanyang mukha. Hindi na gaanong masakit. Salamat, estudyanteng si Luhi. Walang anuman. O kaya, painitan ko po ang inyong paa ng mainit na tubig. Kailangan pang maghintay ang hot water bag, tumanggi siya. Hindi na. Gawin mo na lang ang iyong ginagawa. Umiti ako at sinabi. Mabilis na tumingin sa natitirang brown sugar water sa kanyang tasa. Naupo ako at sinabi. Tapusin niyo po ito. Pagkatapos, gagawa ako ng bago. Hindi ko alam kung kaya na niyang abutin o humihip na lang. Inabot sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang uminom. Nang matapos siyang uminom, dala ang tasa, lumabas ako. Muling nagbuhos ng 1 tasa ng brown sugar water. Pagkatapos, nagpakulo ng mainit na tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, dala ang 1 palangga ng mainit na tubig, pumasok ako. Nilagyan ng luya. Ibabad ninyo sandali. Titignan ko ang hot water bag. Siya ay Pagkatapos kong lumabas, makalipas ang ilang sandali, dala ang napunong hot water bag at 1 pang tasa ng brown sugar water, pumasok ako. Mas gumanda na ang kanyang mukha. Tinanong ko siya, hindi na masakit di ba? Inilagay niya ang hot water bag sa kanyang ibabang tiyan. Dahan-dahang umiling. Ayos na. Estudyanteng si Luhi, kumain ka na ba ng almusal? Natigilan ako. Uminom na ng gatas, pero hindi pa ang itlog. Kasi nakikita ko po kayong nahihirapan. Mahina niyang sinabi. Kainin mo muna ang itlog. Kung hindi, lalamig na, sige. Mauuna na akong kumain ng almusal. Tawagin niyo ako kung may kailangan kayo. Tumayo ako. Dumaan ang tingin ko sa kanyang mga paa. Bagay ang maputing balat at maliit na pangangatawan sa mahahabang binti. Noon ko lang napansin na nakasuot siya ng puting blusa. Bahagyang nakabukas ang kwelyo. Puti ang kanyang leg. Nakalantad ang karamihan ng mahahabang binti sa ilalim ng shorts. Bilang isang mga artist, talagang mainam itong eksena para kumuha ng inspirasyon. Nang makita niyang nakatitig ako, nagtanong siya.
Ano ang tinitingnan mo? Nahimasmasan ako. Sige, dahan-dahan kayo sa paghuhugas. Lalabas na ako. Pagkalipas ng ilang sandali. Magaan ang mga hakbang. Tumingin ako sa likod saglit. Hindi nagsalita. Nasa banyo siya at naghuhugas. Nakita ko siyang naglagay ng isang bagay sa harap ng salamin. Naging makintab ang mga labi. Pagkatapos, naghalungkat siya sa drawer. Kumuha ng bagong sipilyo at tuwalya. Lumapit siya. Kaklas Suhi. Bagong sipilyo at tuwalya ito, parehong bago. Tingnan mo ang sipilyo. Wala namang panlalaki, di ba? Pumayag ka na lang gamitin ang mga ito. Ilalagay ko lahat sa istante ng banyo para sa'yo. Nagangat ako ng ulo at mumiti. Salamat, tagapayo. At muling sumulyap sa kanyang mga labi. Inisip ko kung naglagay ba siya ng lip balm. Mukhang mas maganda kaysa kanina. Inayos niya ng maayos ang mga bagay. Pumunta sa balkonahe at tiningnan ang sitwasyon ng komunidad. Bumalik at sinabi, Kaklase Suhi, nagiguhit ka pa rin ng tanawin? Tumango ako at umuo. Tapos na akong gumuhit. Gusto mo bang tingnan? Lumapit siya at umupo. Inabot ko ang tablet sa kanya. Tiningnan niya. Ngumiti at nagsabi, Talagang napakahusay. Kung nalaman ko lang noon na ang husay ng iyong pagguhit, Suhi. Noong mga aktibidad ng klase natin na nangangailangan ng pagguhit. Sana pinatawag na lang kita. Umiti ako at sumagot. Paglalaro lang sa pagguhit. Mas maganda kung hindi na lang magpakita sa publiko. Sinabi niya na sobrang mahinhin. Pero ito ay kayabangan na. At pagkatapos ay tinitigan ang larawan. Pagkatapos mong isave ang larawang ito, padalhan mo rin ako ng kopya. Gusto ko sanang magtago ng kopya, okay lang. Okay, ipapadala ko sa'yo mamaya. Tiningnan niya ang pagguhit. Tiningnan ko siya. Palagi siyang may banayad na samyo sa kanyang katawan. Hindi tulad ng pabango. Marahil ay natural na amoy ng katawan. Humikab siya. Guro, hindi ba kayo nakatulog ng maayos kagabi? Mukha kayong napakaantok. Umiling siya. Hindi lang basta hindi nakatulog ng maayos. Halos hindi talaga ako nakatulog kagabi. Buong gabi akong nahirapan. Pero ngayon ay mas mabuti na ako. Salamat, Estudyanteng Suhi. Salamat sa pag-aalaga sa guro kaninang umaga. Napakapulit niyo naman. Kung gusto ninyo, pumunta na lang kayo sa kwarto at matulog muna. Para makabawi sa tulog. Ngumiti siya. Hindi na. Matulog na lang pagkatapos kumain ng tanghalian mamaya. Manood muna tayo ng Eye. Estudyanteng Suhi, magpahinga muna kayo, okay? Tumingin siya sa akin at sinabi. Ikaw ay matangkad. Masama na palaging nakayuko at nakatitig sa tablet. Sa susunod, pumunta ka na lang sa kwarto ng guro at gumuhit sa mesa. Hindi na kailangan mag-abala. Walang problema. Matapos ng guro ang trabaho sa pagtanggap ng paaralan sa mga araw na ito. Hindi na gaanong gagamitin ang mesang iyon. Gamitin mo lang ito kahit kailan. Binuksan niya ang AE at humanap ng variety show. Pero sunod-sunod ang hikab. Estudyanteng Suhi, anong mga palabas ang karaniwan mong gusto panoorin? Sumagot ako ng basta-basta. Bihira akong manood sa araw-araw. Maghanap lang kayo kahit ano, okay na. Bihira manood ng Asie. Kung gayon, anong mga anime o pelikula ang karaniwan mong pinapanood, Estudyanteng Suhi? Kinabahan ako sandali sa aking puso. Pero mabuti na ring nasabi ko ito. Sa susunod, hindi na kailangan itago. Ngumiti siya. Ang ganda-ganda na ng mga anime ngayon. Minsan nanonood din si teacher. Medyo nagulat ako. Tagapayo, nanonood ka rin pala ng anime. Mas madalas akong manood ng romance na anime at pelikula. Halimbawa, yung sikat na Your Name noon. The Garden of Words. 5 centimeters per second at iba pa. Napanood na ni teacher lahat. Nang marinig ko ang mga pamilyar na salitang ito. Nagulat ako dahil lahat ito ay pelikula ni Makoto Shinkai. Mga dekalidad na anime. Hindi ko inaasahan na tagapayo, nanonood ka rin pala ng ganitong uri ng pelikula. Napangiti si Fang Jinyun sa pagtataka, ganun ba kalaki ang pagkagulat mo? Hindi naman gaano kalaki ang edad ko kumpara kay Suhi. Kapareho lang ng hilig. Kaya ba't kakaiba? Kinamot ko ang ulo ko. Napilitang umiti at sinabi, tama nga naman. Medyo may pagkiling na agad sa pag-isip. Ang pangunahing dahilan ay sa tingin ko ay napaka-mature mo kasi, tagapayo. Kaya naisip ko siguro hindi ka mahilig sa mga ganitong bagay. Napangiti si Fang Jinyun at sumagot. Ang pagiging mature ay hindi naman ibig sabihin pagkatapos ng trabaho. Bukod sa trabaho ay wala ng iba, kailangan din ng libangan. Kung hindi, magiging robot ang tao. Siya nga pala. Ilang taon na ba si Suhi ngayon? Bulong ni Fang Jinyun. 24, 3 taon lang ang agwat. Inulit ko. 3 taon ang agwat. Tagapayo, 27 ka na ba ngayon? Isang buwan na lang 28 na ako. Sa ika-negatibo, 4 ng susunod na buwan ay kaarawan ko na. Talaga, kinuha ko ang cellphone ko at tiningnan ang oras. Ika-negatibo 4 ng Hulyo.
Ngayon ay ika-4 na. 30 araw na lang at kaarawan mo na. Sa araw ng kaarawan mo, sasamahan kita. Pero hindi pa talaga ako nakapagdaos ng kaarawan kasama ang mga estudyante. Salamat, Suhi. Siya nga pala, anong buwan ang kaarawan mo, Suhi? Kalagitnaan ng Oktubre ang kaarawan ko. Ika-15 ng Oktubre, malayo pa. Tahimik na itinanim ni Fang Jingyun sa isip, tama. Tagapayo sa mga pelikula ni Makoto Shinkai. Alin ang pinakagusto mo? Your Name ba? Nag-isip si Fang Jingyun. Siguro yung 5 centimeters per second. Pinanood ko to ng ilang beses. Tuwing matatapos ako, parang may kulang sa puso ko. Nakakapanghinayang na hindi nagkatuluyan ang bida. Katulad mo ako. Ako rin. Talagang classic ito. Kahit medyo malungkot ang kwento. Pero dahil doon, hindi ito malilimutan. Nagkwentuhan kami ng sandali. Nakaharap pa rin ang AC. Pero nakatigil lang sa home screen. Napansin ko na natural si Fang Jingyun sa mga usapang ganito. Para akong nakatuklas ng bagong mundo. Umiti si Fang Jingyun at sinabing, di ba? Iba talaga ang mga gawa ni Makoto Shinkai sa iba. Yung bagong pelikula niyang Weathering with You, hindi ko pa napapanood. Pero sabi ng mga review, puro romansa lang daw. Iba raw sa mga tipong nagliligtas ng mundo. Nakita ko rin yung review na yon. Pero hindi ko pa napapanood yung bago. Balak ko panoorin sa mga susunod na araw. Di isang araw pwedeng manood tayong dalawa dito sa bahay, sige ba? Hindi ko akalain na pareho pala tayo ng hilig, teacher. Dati, hindi ko talaga naisip na mangyayari ito. Ngumiti si Fang Jingyun. Dati, hindi ka naman masyadong nakakausap ng guro. Sa 4 na taon, baka hindi umabot ng 50 yung mga sinabi natin. Ngayong nasa iisang bahay tayo. Siyempre hindi na pwedeng gaya ng dati. Kung hindi, nakakapagod makisama. Totoo yun, dati hindi talaga kita gaanong nakakausap. Kaya marami akong hindi alam tungkol sayo. Tiningnan ako ni Fang Jingyun. Parang bumabawas na ang distansya natin. Sabi niya, kung ituturing ako ni Luhi bilang kaibigan. Baka sa mga susunod na araw, maging matalik tayong magkaibigan. Di dahil matagal tayong naka-lockdown ng magkasama. Hindi lahat ng tao nakakaranas ng ganito. Tumango ako at napangiti. Parang mas mabuti ka pa sa naisip ko dati. Dahil marami na tayong napag-usapan. Si Luhi naman, mas magaling kaysa sa naalala ko noon. Lumingon si Fang Jingyun para tingnan ang oras. 11:00 na. Luhi, manood ka muna ng Nie dito. Magluluto ang guro para sayo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Tumayo siya at pumunta sa kusina, isinara ang sliding glass door. Tiningnan ko ang kanyang likod at mumiti. Nabawasan niya ang stress. Pareho pala kaming may pinag-uusapan ng advisor. Kakalabas ko lang ng tablet para mag-draft. Tumunog ang cellphone ko. Mensahe mula sa matalik kong kaibigan na si Wang Chuangxin. Suna gwapo, nasa tabi mo ba ang advisor? Sinigawan ka ba kagabi? Sabihin mo, hindi ba talaga ako bibigyan ng diploma ng advisor? Pre, reply ka agad. Kinakabahan na ako ng sobra. Tiningnan ko si Fang Jingyun na naghihiwa ng gulay sa kusina at sumagot sa kanya. Hindi ka ba pwedeng magtanong ng isa-isa? Paano mo ako inaasahang sasagot sa ganyan? Putang ina, Wang. Matindi ang pagtitiis mo ah. Tanghali na bago mo ako tinanong ng mga ito. Kakagising ko lang kasi. Kagabi narinig kong galit ang advisor. Paano ako makakatulog? Nag-alala kaya naglaro ako ng buong gabi. Kakagising ko lang ng 11. Nahihiya ako. Kung gusto mong maglaro, maglaro ka. Anong dahilan? Nagluluto sa kusina ang advisor. Hindi ko na tinanong ang tungkol sa diploma mo. Pero malamang walang problema. Ang advisor ay hindi uri ng taong kumukuha ng diploma ng walang dahilan. Sinungaling ka. Sinigawan ko siya kagabi. Tiyak na narinig niya. Hindi mo ba alam ang ugali ng advisor natin? Ganyan talaga siya. Tiyak na gagawin niyang mahirap para sa akin. Na, bakit hindi mo ako pinigilan kagabi? Pumigil ako. Pero hindi kita napigilan. At saka, hindi naman ganoon ka-exaggerate ang advisor. Anong ibig sabihin? Sa tono mo pa lang. Hindi ka ba sinigawan ng advisor kagabi? Medyo mahinahon naman ang advisor. Baliw ka ba? Naghahalusinate ka ba? Suhe, hindi ka naman siguro pinagalitan buong gabi. Naloka sa pagagalit. Nag-isip ako. Mas mabuti pang sumang-ayon na lang, di ba? Kagabi, simpleng pagsabihan lang niya ako ng ilang salita at bumalik siya sa kwarto para matulog. Walang problema. Hindi ba't ang ganda ng advisor natin? Pero sobrang sama ng ugali. Ang makasama siya sa iisang bubong. Talagang mahirap para sayo. Bro, sa tingin ko sobra siya. Kahit sikat si Fang Jingyun sa klase dahil sa ugali niya. Hindi naman siya nagalit sa akin. Baka dahil sa insidente ng pusa noong freshman year. Pinagmasdan ko si Fang Jingyun na nagluluto, ang ganda ng kanyang profile. Bumagsak ang mahabang buhok sa kanyang dibdib. Namangha ako sa kanyang ganda at katawan.
Nag-text na naman si Wang Chuangxin, bro. Kahit nakakatakot ang babaeng ito. Pero tungkol sa diploma, kailangan ko pa rin hingin ang tulong mo para tanungin. Sabihin mo lang na talagang mali ako. Nagmuni-muni buong gabi. Taos pusong naunawaan ang pagkakamali. Kung okay lang ang diploma. Kapag lumabas ka, libre kita ng kain. CJ, tatanungin ko siya mamaya. Pwede ba ngayon? Hindi ko alam ang sagot. Hindi na ako makakain. Nagiging abusado ka na ba? Libre kita ng 2 hotpot. Ikaw ang aking mabuting kuya. Buhay o patay ang maliit na kapatid. Nakasalalay lahat sa'yo. Medyo wala akong magawa. CJ, 2 hotpot. Sabi na. Tatanungin ko siya ngayon. Hintayin mo ang balita ko. Salamat, kuya. Patawarin mo ako, maliit na kapatid. Itinago ko ang cellphone. Pinagmasdan si Fang Jingyun na abala sa kusina. Nag-alinlangan saglit. Tumayo at pumunta sa kusina. Binuksan ang pinto ng kusina. Lumingon si Fang Jingyun. Malambing ang boses. Anong problema, kaklase na si Luhi? Ang kanyang itsura ay hindi katulad ng masamang imahe na sinasabi ni Wang Chuangxin. Ang itsura niya ay sobrang iba sa sinabi ni Wang Chuangxin na parang demonyo o galit na tao. Naguguluhan si Fang Jingyun, wala lang. Bakit ka pumunta rito? Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang. Kaya sinabi ko ng totoo. Si Wang Chuangxin kasi ang nag-text sa akin kanina. Tungkol daw sa nangyari kagabi. Gusto raw niyang humingi sa iyo ng tawad. Nang marinig ni Fang Jingyun ang pangalang Wang Chuangxin, nanlamig ang kanyang mukha. Bumaba ang kanyang ngiti. Lumingon siya at nagpatuloy sa paghiwa ng kamatis. Mahinahong wika niya. Kung gusto niya akong tawaran, bakit hindi na lang siya tumawag sa akin? Kailangan pa sa pamamagitan mo. Nag-aalala si Wang Chuangxin sa kanyang diploma, di ba? Lumingon siya at tiningnan ako. Pinaalalahanan kanyang itanong kung ibibigay ko pa ba ang diploma niya, tama ba? Napalunok ako ng mariin. Biglang dumami ang pressure. Sabihin mo lang sa kanyang huwag mag-alala. Ibibigay ko ito sa tamang oras. Mahina akong tumango. Pakiramdam ko ay hindi siya masaya. Inilagay niya ang hinating kamatis sa mangkok. Hinahalo ang itlog. Nakaharap sa akin, bigla siyang nagsalita. Estudyante Luhi. Sa inyong pananaw, ako ang guro ninyo. Lagi bang mainit ang ulo ko? Marami ba akong pinoproblema sa likod ko? Agad akong nagpaliwanag. Hindi naman po. Sa tingin ko po, mabuti naman kayo. Pero totoo naman na may ilang nagsasabing mainitin kayo ang ulo. Habang hinahalo ang itlog, sinulyapan niya ako. Sa tingin mo rin ba, Luhe, mainitin ang ulo ko? Hindi po, talagang hindi ko po iyon naisip. Sa totoo lang, sa paningin ko, napakabait niyo. Napangiti si Fang Jingyun at pinisil ang labi. Salamat, Luhi. Pero tama naman ang sinabi ng mga kaklase mo. Minsan, mainitin talaga ang ulo ko. Pero may dahilan naman iyon. Hindi naman kasi lahat ng estudyante ay katulad mo, Luhi. Nakaibig-ibig. May mga tao na kahit kausapin mo ng maayos. Hindi ka nila pakikinggan. Naunawaan ko ang kanyang ibig sabihin. Tungkol po ito sa mga maiingay na estudyante sa klase. Tumango siya at sinindihan ang kalan. Bagamat sa kolehiyo, ang papel ng tagapayo ay hindi na kasing laki noong high school o junior high. Pero kailangan pa rin nilang pamahalaan ang klase. Ang ilang estudyante, kung magsasalita ka ng maayos, hindi epektibo sa kanila. Kailangan mong ipaalam sa kanila na hindi ka pwedeng apihin. Saka lang sila makikinig. Kung hindi, laging babae at hindi kasal. Naapi. Walang magtatanggol para sa akin. Hindi niya sinabi ng basta-basta. May mga larawang lumitaw sa isip ko. Naiintindihan ko ito. Kaya tungkol sa pagmumura sa akin ni Wang Chuangxin kahapon. Kahit kagabi ay medyo nagalit ako. Kung nasa paaralan pa, tiyak na papagsabihan ko siya. Pero graduate na. Hindi ko kuning guro ang diploma. Dahil ang guro ay isa sa mga taong pinakanais na makapagtapos kayo ng maayos. Sana rin sa hinaharap ay makagawa kayo ng pangalan sa lipunan. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Ito si classmate na Luhi. Tulungang sabihin kay Wang Chuangxin. Ipapaalam ko pa rin sa tamang oras ang diploma. Pagkatapos ay ibibigay ng maayos. Hindi magkakaroon ng espesyal na pagtrato. Huwag siyang mag-isip ng sobra. Dagdag niya ng nakangiti. Hindi ko alam kung bakit. Bigla-bigla akong nagsabi ng marami kay classmate na Luhi. Luhi, isipin mo na lang na nagdadaldal ang guro. Huwag mong pairalin sa isip. Sa tingin ko, tiyak na nasaktan siya sa loob. Kung tutuusin, marami siyang natulong sa klase. Pagkapanganak lang, pinagalitan na. Hindi maiiwasan na magkaroon ng damdamin. Hindi naman. Tagapayo, sasabihin ko kay Wang Chuangxin. Si Wang Chuangxin ay may kakaibang ugali. Pero hindi masamang tao. Kapag nabanggit ko ang tungkol sa diploma, malamang tatawag siya sa'yo. Lumabas ako ng kusina. Pumunta sa balkonahe para tumawag kay Wang Chuangxin. Nang konektado ang tawag,
Nagmamadaling nagtanong si Wang Chuangxin, "Kuya, kamusta?" Ano ang sinabi ng tagapayo? Bumalik ako at tumingin kay Fang Jingyun na nagluluto. Sinabi ng tagapayo na hindi kukunin ang diploma mo, normal na ibibigay. Napahinga ng maluwag si Wang Chuangxin. Buti na lang, minsan mabait naman ang advisor. Hindi man siya nagalit. Totoo namang hindi siya nagalit. Pero sa tingin ko, dapat kang tumawag sa advisor at humingi ng tawad. Sinabi ko lang iyon kahapon ng pabiro. Nagbibiro ba ako sa'yo? Pero tama ka naman. Kailangan ko siyang tawagan para humingi ng tawad. Kung hindi, sa susunod na mga pagtitipon, hindi na ako mangahas pumunta. Sigurado ka bang hindi siya nagalit? Huwag kang mag-alala. Sige, ibababa ko na. Tatawagan ko ang advisor. Pagkatapos ibaba ang tawag. Umupo ako pabalik sa sofa. Talagang nakita kong si Fang Jingyun na nagluluto ay sumagot ng tawag. Pagkatapos niyang magsalita sa kusina na may maliit na galit sa mukha. Napangiti siya at nag-usap ng ilang sandali bago ibaba ang tawag. Nagpatuloy sa pagluluto. Nag-text ako kay Wang Chuangxin para itanong kung ano ang nangyari. Sinabihan niya ako ng kaunti. Wala namang problema. Mabait ang advisor ngayon. Tama yan. Suhe, mag-usap tayo ng seryosong bagay. Wala na akong masyadong pera ngayon. Kung talagang hindi ka makaalis dahil sa lockdown, magsisimula na akong maghanap ng trabaho pagkalipas ng 2 araw. Huwag mong sisihin ang kapatid mo kung hindi ka na hinintay. Walang magagawa. Anong uri ng trabaho ang balak mong hanapin? Magsisimula akong mag-apply sa ilang kumpanya para subukan. Kung alin man sa mga interview, saka na. Lakasan mo loob. Kapag nakalabas ka na sa lockdown, hintayin mo akong kumita ng pera. Ililibre kita ng masarap na pagkain. Maglalaro na ako ng laro. Paalam. Samantalahin ko ang 2 araw na ito para umakyat ng malaking puntos. Tanghali, nagluto si Fang Jingyun ng tanghalian. Tinawag ako gaya ng dati. Pero mayroon na akong sariling bagong tuwalya. Sa hapagkainan, binigay niya sa akin ang mga chopstick. Pagkatapos kong magpasalamat, nakita ko na ang ulam sa mesa ay kamatis at itlog pa rin. Natigilan ako sandali. Medyo nahihiya siyang nagtanong. Ano yon? Sawa na si Suhi sa pagkain ito. Kumuha ako ng subo. Hindi naman, masarap naman ang ginawa mong itlog na may kamatis. Pero may tanong ako. Kanina pa nga gusto itanong. Parang alam niya na mula ang mukha. Tinatanong ko po kung mahilig kayo sa itlog na may kamatis. Tiningnan ako ni Fang Jingyun ng kakaiba. Tapos yumuko at mumiti. Ang tactful naman ni Suhi magsalita. Gusto naman ng guro. Pero higit sa lahat, ito lang ang alam kong luto. Kumakain lang ako sa paaralan. Minsan nagpapadeliver sa bahay. Kaya sa pagluluto, hindi ako magaling. Tumango ako. Tama nga ang hula ko. Nag-isip si Fang Jingyun at sinabi. Sa totoo lang, marami namang oras sa araw. Pwede akong matutong magluto ng iba. Pero ang nasa ref ay itlog at kamatis lang. Lumunok ako. Ganito na lang. Miss Advisor, simula ngayong gabi. Ako na ang magluto, okay lang ba? Ikaw magluto, hindi ka ba marunong? Paliwanag ko, hindi ko naman sinabing hindi. Sinabi ko kahapon na kaunti lang. Nagkaroon ng kakaibang mukha si Fang Jingyun. Tuwing umuwi ako ang nagluluto. Kung ganun, naiintindihan niyo na ba, Miss Advisor? Parang may naisip siya, tumango at mumiti. Naintindihan ko na. Pero ang nasa ref ay itlog at kamatis lang. Kahit marunong ka, wala kang magagawa. Wala bang iba pang pwedeng gawin sa dalawang ito? Ngumiti ako, subukan lang natin. Ngumiti rin siya. Kumain muna tayo. Miss Advisor, sa hapon ay matulog kayo. Pagkagising, tikman nyo ang luto ko. Talagang naging interesado ang guro. Kaya pagkatapos ng tanghalian, buong hapon natulog si Fang Jingyun. Bandang 6:00 ng gabi. Nakatsinelas siyang pumunta sa sala. Namangha siya. Gumawa ako ng 3 putahe mula sa itlog at kamatis. Puding ng itlog. Sopas na may bukol-bukol. Spaghetti na may sarsang karne. Kahit na ito ay kamatis at itlog pa rin. Ngunit iba na ang itsura at amoy. Lumabas ako mula sa kusina. Nakita ko si Fang Jingyun na natulala. Nakatawa. Tagapayo, gising ka na. Gumawa ako ng 3 putahe. Ano ang tingin mo? Tiningnan niya ang mesa. Ikaw ba mismo ang gumawa ng lahat ng ito? Paano mo ginawa? Pumunta ako sa banyo para maghugas ng kamay. Paano mo ginawa? Mahirap ipaliwanag. Subukan mo muna ang lasa. Kung masarap, saka ko sasabihin sa'yo. Tumango siya. Maghugas ka agad ng kamay. At umupo kasama ko. Pulang liwanag ng takipsilim na pahilig. Itinulak ko ang itlog na pinasingaw sa harap niya. Subukan mo muna ito. Kakagising lang niya at inaantok pa. Kaya bahagyang tumango. Gamit ang kutsara, dahan-dahang sumandok at inilagay sa bibig. Pagkatapos ay puno ng gulat ang mukha. Masarap, parang panghimagas. Gamit lang ang itlog, kaya mo bang gawin ito? Gamit lang ang itlog, okay na.
Ang mahalaga rito ay salain ang bula. Sa totoo lang, madali itong gawin. Sumubo siya muli. Nagulat na tumingin sa akin, talagang masarap. Hindi ko alam na ganito pala pwedeng gawin ang itlog. Estudyanteng luhi. Kanino mo natutunan ang lahat ng ito? Nag-aral ako ng mag-isa. Nag-search online ng gabay. Tapos mag-practice ng maraming beses. Tagapayo, subukan mo naman ang spaghetti. Umiti siya at tumango. Pinalitan ang tinidor para ikot ang spaghetti. Pagkatapos kumain, tinakpan ang bibig at tumawa, masarap. Ang galing talaga ni estudyanteng luhi. Kaya mong gumawa ng ganitong uri ng ulam. Dati noong nasa probinsya ako, laging gumagawa ng mga ordinaryong lutuin. Nakaramdam ng inip kaya nag-search online. Kaya natuto ako ng iba. Namangha siya. Noong una akala ko hindi ka marunong magluto. Medyo marunong naman. Konti lang. Tinitigan ako ni Fang Jinyon. Parang may ngiting nakatago. Sobra namang mapagpakumbaba si Luhe. Kung sasabihin mong medyo marunong, para sa guro, dapat eksperto na ang ibig sabihin noon. Sandok ko rin ang nilagang itlog. Eksaherado ka naman. Guro, kung bagay sa panlasa mo ang ulam. Kumain na tayo. Kaninang tanghali antok na antok ka. Konti lang din ang nakain mo. Tumango siya, dahan-dahang ngumunguya. Pero halatang mas malakas ang gana niya kaysa tanghali. Matapos ubusin ang laman ng plato, tulala siyang tiningnan ang natitira pang pasta. Tinanong ko kung busog na ba siya. Pinandilat niya ang labi at tumango. Saka mahinang nagsalita. Medyo hindi pa busog. Kung hindi ka naman maiinis, Luhe. Gawa tayo ulit ng nilagang itlog. Ituro mo sa guro kung paano gawin. Sa saglit na yon, parang nakatutuwa ang guro. Ang pagkakaiba ng kanyang itsurang elegante at pagiging cute. Dati ako ang nagtatanong sa kanya. Ngayon siya naman ang nagtatanong sa akin. Tinitigan ako ng mga matang parang soro. Napilitan akong humanga sa sobrang ganda ng guro. Anong meron, Luhe? Bakit tumahimik ka? Nahimasmasan ako. Hindi ko alam kung bakit namula ang mukha ko. Nang makita niyang tinititigan ko siya, hindi sinasadyang pinandilat din niya ang labi. Mabilis kong sinabi, sige lang. Mga 10 minuto lang naman gagawin yon. Mabilis lang ang paggawa ng nilagang itlog. Simulan na natin ngayon. Sabay na nating linisin ang mga plato. Sabay kaming tumayo magkasundo. Ako ang nag-ayos ng mga plato papuntang kusina. Siya ang nagpunas ng mesa. Tapos pumunta sa banyo. Nagbalik na may dalang basang basahan. Sa kusina, hindi nakakagulat na marunong magluto ang isang lalaki. Pero gawin ito ng masarap. Nagulat at natuwa siya. Inisip niya na ang magiging nobyo ay maaaring mag-alaga sa isa't isa. Mas makabuluhan ang sama-samang gawin. Kumuha ako ng itlog mula sa ref. Ma'am, pakikuha nga ng 2 maliit na mangkok. Oo siya. Naglabas ng 2 maliit na mangkok. Masunuring tumulong. Binasag ko ang itlog sa maliit na mangkok. Ilagay mo ang itlog at asin. Pagkatapos, gamit ang chopsticks, bahagyang haluin. Magpapakulo muna ako ng tubig. Tumango siya at kinuha ang maliit na mangkok. Nakaugali ang hinaluan sa iisang direksyon. Inilagay ko ang kawali at nagdagdag ng tubig. Bumaling ako upang makita kung paano siya humahalo ng itlog. Natawa. Lumapit at mahinang sinabi. Ang egg custard ay hindi pwedeng haluin sa iisang direksyon. Kailangan mong gamitin ang chopsticks at pahalang na haluin. Tulad nito. Bahagya siyang tumingin sa akin habang pahalang akong humahalo, gignan. Sapagkat hindi naman tayo gumagawa ng sopas. Ang pahalang na paghalo ang makakapaghiwa-hiwalay ng pula ng itlog. Medyo naintindihan niya. Ganoon ba? Ma'am, subukan mo, tama. Ganyan. Nakikitang mabilis siyang natuto. Bumaling ako upang tingnan ang tubig na malapit ng kumulo. Gumamit ng sandok upang sumalok ng mainit na tubig. Ma'am, ilagay mo ang mangkok sa mesa. Magdadagdag muna ako ng mainit na tubig. Mag-ingat, baka masunog ka. Kamusta? Estudyanteng luhi. Gaano karaming mainit na tubig ang idadagdag? Isa sa lang. At hindi dapat masyadong mainit ang tubig. Kung mainit na tubig, magiging bulaklak ng itlog. Ang malamig na tubig ay hindi mahahalo ng maayos. Ang maligamgam na tubig ay tama pagkatapos haluin. Susunod, kailangan salain gamit ang pansala. Kumuha ako ng maliit na pansala mula sa rack at salain ng papalit-palit. Tinanong niya kung ano ang layunin ng hakbang na ito. Tiningnan ko ang mausisan niyang mukha at mumiti. Salain ang bula. Sa ganitong paraan, ang egg custard ay magmumukhang mas buo, mas pampagana. Katulad ng estado na parang cake na sinabi mo kanina, ma'am. Tumango siya ng may pagtataka. Ang galing. Marami kang alam tungkol dito, Suhi. Hindi naman lahat ng ito ay galing lang sa praktika. Noong una, naisip ko lang na ito ay masaya. Pero kalaunan, naisip ko, kapag ako na mismo ang mamumuhay sa syudad na ito, mas magiging madali. Kung magkakaroon ako ng kasintahan, maaari ko siyang bigyan ng sorpresa paminsan-minsan.
Nang marinig niya ang salitang kikasintahan, tumingin siya sa akin. Naisip niya, ang batang ito, hindi pa alam kung gaano niya palalayawin ang magiging kasintahan niya. Sapat na ito. Sunod, ilalagay na ito sa bapor. Sumunod siya sa akin sa harap ng kalan. Ganito na lang. Lahat ng pampalasa, tubig lang ang idinagdag. Sagot ko. Pagkaluto, maglalagay pa ng kaunting toyo at sesame oil o toyo para sa steamed fish. Pero depende na sa panlasa ng bawat isa. Sanay ako na kaunti lang ang unang dalawa. Dahil ang itlog na pinalambot ay may natural na tamis at bango. Inilagay ko ang 2 maliit na mangkok sa kalan. Tinakpan niya ang takip, ang itlog ay kailangang lutuin sa mahinang apoy. At pagkatapos takpan, kailangang mag-iwan ng maliit na siwang. Hindi dapat masyadong mahigpit ang takip. Kung hindi, magkakaroon ng bula. Tumango siya. Binuksan niya ng kaunti ang takip. Ganito pala, napakadetalyado. Ganito na ba ito? Gaano katagal ito iluluto? 10 minuto hanggang 15 minuto lang. Tumingin ako sa aking cellphone. Ngayon ay 6 oras 15 minuto ng gabi. Bubuksan natin ito ng 2 oras. Hintay na lang. Ngumiti siya sa akin. Pumunta kami sa kubeta upang maghugas ng kamay. Sa maliit na espasyo, magkadikit kaming 2. Habang naghuhugas, nagkakadikit ang aming mga daliri ng ilang beses. Napagtanto ko ang isang bagay. Pero pareho kaming nagpakitang normal. Sa loob, mabilis ang tibok ng aming mga puso. Pagkatapos maghugas, umupo kami sa hapagkainan. Parehong nakatingin sa kusina. Ako ang unang nagsalita. Sa mga susunod na araw, advisor. Magbibigay ba ng pagkain ang barangay sa bawat may-ari ng bahay? Paano naman ang mga walang nakaimbak na pagkain sa bahay? Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang grupo ng mga may-ari ng bahay. Kahapon, may nagulat na residente tungkol dito. Ngunit walang tugon mula sa itaas. Sinabi ng mga tagapamahala ng komunidad na siguradong magbibigay sila ng pagkain. Ngunit hindi pa malinaw kung kailan. Napangiti ako at sinabing basta may nagbanggit na, ayos na. Kapag nagdala sila ng ibang ulam, tuturuan ko ang advisor ng iba. Sa totoo lang, marami ring masasarap na lutong bahay. Gagawin ko lahat para matikman nyo. Tumingin siya sa akin, umiti at tumango. Sabi ng guro, sa maaga ay nagpapasalamat na kay Suhe. Mabilis ang 1-0 minuto. Tinitigan niya ang kaldero. Medyo nag-aalala. Wala akong gaanong interes sa itlog na pinasingaw. Ngunit sa aking paningin, ang kanyang bahagyang kulot na buhok na nahuhulog sa isang gilid ng dibdib ay napakagandang tanawin. Tinitigan ko siya ng matagal. Pagkalipas ng 1-0 minuto, parang puno ng bituin ang kanyang mga mata. Hindi ko pa nakita ang advisor na ganito kasigla. Tinitigan niya ang umuugoy na itlog na pinasingaw. Gustong-gusto niya ito. Gumamit ako ng guwantes para ilabas. Nagdagdag ng tamang dami ng sesame oil at toyo. Bumalik kami sa hapagkainan. Kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang sumalok ng isang maliit na subo. Inat na inilagay sa bibig. Kinagat ang kutsara. Kahit may mukha siyang malamig. Napaka-cute ng kanyang kilos. Nakapikit na may ngiti. Matapos tikman, tumingin sa akin at sinabing masarap. Sunod-sunod niyang sinasalo ang sarili niyang ginawang itlog na pinasingaw. Parang ayaw ubusin. Ako naman, mabilis na 2 o 3 subo lang. Naalala ko ang sinabi niya kaninang tanghali. Advisor, bakit kayo napunta sa Salteng City para maging guro? Nag-aral din ba kayo sa lungsod na ito? Ngumuya siya ng itlog na pinasingaw. Tumingin sa akin at sinabing hindi ako guro. Sa timog ako nag-aral ng kolehiyo. Ngunit dito ako nag-aral ng junior high at senior high. Junior high at senior high. Tumango siya at sinabing hindi naman mahirap ikwento. Ang paaralan ko noong junior high ay ang Tulip Middle School. Noong nakaraang taon, dahil sa ilang pulisya ng lokal na pamahalaan, isinara na ang pribadong paaralang iyon. Ngunit malakas ang impresyon ko sa junior high na iyon. Hindi na ipinagpatuloy ang linya. Dahil ang isa sa mga pinakarespetado kong guro ay nagturo dati sa Tulip. Dahil sa kanya. Kaya nagkaroon ako ng ideya na maging guro. Napaisip ako. Ganun pala. Magaling ba magturo ang gurong iyon? Tumawa siya at sinabing katamtaman lang. Pangkaraniwan ang kalidad ng pagtuturo. Ngunit masaya magsalita ang gurong iyon. Laging nakikipagbiruan sa amin. Pinapahalagahan ang mga opinyon ng mga estudyante sa klase. Kaya marami sa mga mahihinang estudyante sa klase namin. Dahil sa gurong iyon ay tumaas ang kanilang marka. May naalala siya, tama. Ang gurong ito baka hindi mo alam ang pangalan niya. Ngunit tiyak na alam mo ang pangalan ng kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Zengxi Group. Fang Zeng ang pangalan niya. Siya ang ama ng kasalukuyang general manager ng Zengxi Group. Zengxi Group. Siyempre alam ko ang Zengxi Comic Society na pinakamalaking grupo sa Salteng City. Ito ang pinakamalaking comic society sa bansa. At ito ang lugar na gusto kong mapirmahan. Nagulat si Fang Jingyun sa aking reaksyon.
Alam niyang pamilyar ako sa kumpanyang ito. Kaya alam mo na kung gaano kagaling ang gurong ito. Sa panlabas ay isang guro sa junior high school. Ngunit sa totoo ay isang general manager ng isang listed company. Noong malaman ko ang kanyang pagkatao, labis akong nagulat. Sayang lang humina siya ng malalim. Iniisip na matagal na kaming hindi nagkausap ni Teacher Fang. Balita ko wala na siya ngayon sa Alteng City. Parang naglalakbay siya sa buong mundo. Sa kasalukuyang sitwasyong napakaseryoso. Tiyak na na-stalk siya sa isang bansa. Ngunit matanda na ba ang gurong ito? Malamang nasa 70 o 80 taon na. Naalala ko noong araw ng graduation sa junior high. Maputi na ang kanyang buhok. Ngunit mukhang malakas pa rin ang katawan. Tumingin sa akin si Fang Jinyon. Sabi niya gusto mo bang maging guro sa hinaharap, Luhe? Itinuro ko ang sarili ko. Hindi na lang ako. Alam mo naman na hindi ako magaling sa pag-aaral. At hindi rin ako kumuha ng lisensya sa pagtuturo noong nasa paaralan. Nag-isip si Fang Jinyon. Sana kung gusto mo, Luhe. Maaari kang maging guro ng sining. Ngunit kakaunti lang ang guro ng sining sa ating paaralan. At hindi rin naman kulang ang tao. Pero kung sakaling sumikat si Suhe sa pagpipinta sa hinaharap, maaari siyang magturo ng ilang bukas na klase sa ating paaralan. Tiyak na malugod siyang tatanggapin ng paaralan. Malamang hindi iyon mangyayari. Ngumiti ng may kahulugan si Fang Jinyon. Matapos kainin ang huling subo ng itlog na puding. Hindi iyon tiyak. Sino ang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Kapag dumating na ang araw na iyon, baka ikwento ko na lang ang iyong mga nagawa. Guro, masyado ninyo akong itinataas. Matapos kumain at mag-ayos pagkatapos ng hapunan, pumasok si Fang Jinyon sa kwarto para sa trabaho. Nagpatuloy ako sa pagguhit ng aking comics sa sala. Mga bandang ika-11 ng gabi. Inayos ni Fang Jinyon ang kanyang mga dokumento. Tumayo siya sa pintuan ng kwarto at nagsabi, Yeluhi, papatayin ko na ang ilaw at matutulog na. Huwag kang masyadong magpuyat. Tumayo ako at sumagot. CJ, pero guro. Sandali lang po. Pumunta ako sa sulok ng sala para kunin ang mainit na bote na nakakarga. Iniabot ko ito sa kanya. Kung sumakit na naman mamaya, mas gaganda ang pakiramdam mo kung yakapin mo ito. Kung hindi ka talaga makatulog dahil sa sakit, pwede mo akong tawagin. Tiyak na maririnig kita. Tumingin siya sa mainit na bote. Kinuha niya ang mainit na bote na medyo mainit. Tumango at mahinang nagsabi, Salamat. Yeluhi. Magpahinga na po kayo. Matutulog na rin ako mamaya. Tumango si Fang Jinyon. Yeluhi. Magandang gabi. Magandang gabi, guro. Pinatay ang malaking ilaw sa sala. Pinatay ang malaking ilaw sa kwarto. Tanging ang maliliit na ilaw sa gilid ang naiwang nakabukas. Nilock ni Fang Jinyon ang pinto ng kwarto. Umupo siya sa tabi ng kama. Hinawakan ang mainit na bote sa kanyang tiyan. Isang hindi maipaliwanag na lambing ang nadama niya sa kanyang puso. Nakayuko at bumulong ng mag-isa. Itong munting lalaki, hindi pa ba talaga nagkakasintahan? Medyo hindi na ako makapaniwala. Hinubad niya ang kanyang jacket at panloob at humiga sa kama. Niyakap ang hot water bag, ngunit hindi makatulog. Sa kanyang isip parang nagpe-play na pelikula. Inaalala ang mga pangyayari ngayong araw. Sa umaga, uminom si Luhi ng tubig para sa kanyang sarili. Habang hinahanap ang hot water bag, nakita ang bra at ang issue tungkol kay Wang Chuangxin. Sabay na nagluto at nagkwentuhan. Ang ilang bagay ay hindi dapat pag-isipan ng mabuti. Kapag pinag-isipan ng mabuti, madaling magkaroon ng problema. Bakit noong ikalawang beses na pinainom niya ako? Kaya ko namang tanggapin ang tasa. Pero hinayaan ko pa rin siyang painumin ako. Bakit ako nahihiya nang makita niya ang bra ko? Ang tungkol kay Wang Chuangxin. Bakit ko sinabi sa kanya yon? Iyon ba ay para siya ang kumilos para sa akin? At parang sa aking puso, hindi na mamalayan, hinahangaan ko na siya. Dahil siya ay isang mangaka. Dahil mas marami siyang alam kaysa sa akin. Pangalawang araw pa lang, bakit ganito? Dahil ba nalaman kong gusto niya ako? Si Fang Jinyon ay nakatitig sa madilim na langit at bumulong. Ngunit si classmate Luhi ba talaga ay may gusto sa akin? Kung talagang gusto niya ako, kailan ito nagsimula? Mula ba noong ilang taon na ang nakalipas nang iligtas ang pusang gala? Naalala niya noong unang araw ng pasukan ng mga bagong estudyante, 4 na taon na ang nakalipas. Natagpuan niya ang isang pusang gala na nakulong sa imburnal. May isang lalaking estudyante na nakaupo doon, nag-iisip ng paraan. Tumakbo siya para tumulong, pinainom ng gatas ang pusa. Tinawag ang mga tauhan upang iligtas ang pusa. Ang lalaking iyon na nahuli ay isa pala sa kanyang mga estudyante. Nagpanggap siyang hindi nakita. Ang lalaking iyon ay si Luhi. Dahil sa pangyayaring iyon, maganda ang kanyang impresyon sa kanya. At mas malumanay siyang magsalita sa kanya. Dahil balagi akong malumanay magsalita sa kanya. Mahirap malaman ang relasyon. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang grupo ng mga mambabasa.
Ang grupo ng mga mambabasa. Itong munting lalaki, hindi niya alam na fan ako niya. Maaari kong gamitin ang aking pagkatao bilang mambabasa para subukan siya. Hindi ba mas kapaki-pakinabang ang kanyang mga salita kaysa sa aking walang saysay na pag-isip dito? Binuksan niya ang lampara sa mesa. Kinuha ang kanyang telepono. Pumasok sa grupong fan ng Forever Graduation Season, tahimik ang grupo. 12:30 na. Hindi ko alam kung tulog na siya. Una siyang nagpadala ng emoticon ng insomnia. Insomnia. May tao bang gising pa sa oras na ito? May sumagot agad sa grupo. Hindi naman ako insomniac. Pero pinapagod pa rin ako ng boss ko. Inaantok na ako. Magkakaroon ako ng insomnia. Makinig na lang ng kanta. Pikit na lang at pilitin matulog. Ah, siya nga pala. Tandaan mo, huwag bibilang ng tupa. Sinubukan ko, lalo akong nagutom. Hindi ka lang makakatulog. Dahil sa midnight lamb chop, tataba ka pa ng ilang kilo. Hindi sulit, di ba? Alam na ng ate. Salamat sa paalala. Walang sinabi si Suhe. Baka tulog na. O baka nagdrawing. Diretso niyang tinawag ang maliit na koy sa ilog. Ate Little Koy, tulog ka na ba? Nanigas si Fang Jinyon habang nakatingin sa screen. Makalipas ang kalahating minuto. Sumagot si Suhe o hindi pa. Nagmamadali akong gumawa ng draft. Kakaisip lang magpahinga sa paglalaro ng cellphone. Siyempre hindi tulog. Sa ganitong oras na. Ate Koy, laging ganito ka-late matulog. Mga alauna ako natutulog. Ngayon ay maaga pa naman. Kumagat si Fang Jinyon sa labi. Ang madalas na pagpupuyat ay hindi mabuti para sa katawan. Masama sa balat. Natanggap ko ang mensaheng ito. Akala ko, lalaki naman ako, bakit ako matatakot sa masamang balat? Pero kunwari sumagot. Salamat sa pag-aalala, Ate Kinkyan. Pero wala akong magagawa. Ganyan talaga ang karamihan sa mga artist. Kailangan lang mag-ayos sa araw. Bumili ng maraming skincare products para mabuhay. Ganun. Ngumiti si Fang Jinyon habang tinitingnan ang skincare products. Ang batang ito, magaling magkunwaring ate. Kung hindi ko lang nalaman ang pagkatao mo kahapon. Araw-araw ay hindi mo man lang mahahalata na niloloko ka lang pala. Nagdesisyon siyang ilantad ang tunay niyang kasarian. Para mas madaling magbigay ng impormasyon sa hinaharap. Pero kailangan nilang mag-private chat. Hindi pwedeng sirain siya sa grupo. Binuksan ang chat ng magandang babae. Napagtanto na kailangan munang maging magkaibigan. Ang account na ito ay hindi pa nag-post ng litrato. Binago ang profile. Edad ginawang 18. Pinalitan ang background ng space ng mas cute para magmukhang menor de edad na ate. Hindi niya yon maiisip. Nakahiga ako sa sofa at nakita ang friend request ni Kinkyan. Natigilan sandali. Ilang dosenang friend request ang tahimik kong hindi pinansin. Matagal na naghintay si Fang Jinyon. Nagdagdag ulit ng note. May sasabihin ako kay Master Jinli. Pakisagot ang friend request. Doon ko lang pinindot ang sangayon. Nagkunot ang kanyang noo. Ang ingat ng batang ito. Bakit ang bagal ni Master Jinli mag-accept ng friend request? Wala po. Kasi marami talagang nag-a-apply na maging kaibigan. Kaya kung walang espesyal na dahilan, hindi na talaga ako nag-a-accept ng bagong kaibigan. Kung hindi, kapag puno na ang listahan, mahirap nang magtanggal. Ganyan pala. Mukhang sikat nga si Master Jinli. Hindi naman. Karamihan nag-a-add lang pero hindi naman nag-uusap. Gusto lang mapuno ang listahan ng kaibigan. At Kinkyan, may sasabihin ka ba? Meron. Pero sana huwag kang magalit kapag narinig mo Master Jinli. Hindi naman. Sabihin mo lang. Sige, sasabihin ko na. Kung hindi ako nagkakamali. Master Jinli. Sa totoo lang, lalaki ka no? Hindi na malaya ni Fang Jinyon na kinakagat na niya ang kanyang labi. Sabay ang kaba. Sa isasagot niya ay kabado rin siya. Paano kung isang araw malaman niya ang totoo? Masisira ang imahe niya bilang guro. Sa kabilang dulo ng telepono, pumikit at kumurap ako ng ilang beses. Ano ba, paano nasira ang pagkatao ko? Wala namang katwiran. Pinili kong magmatigas. Paano naman ako magiging lalaki kung gumuguhit ako ng love comedy? Pero ang pananaw ng comics mo ay pananaw ng lalaki. Kahit na maraming comics sa pambabae na may pananaw ng lalaki. May mga detalye sa babae sa comics mo na hindi tama. Kaya sa tingin ko hindi babae si Master Jinli. Naging interesado ako nang marinig ang huling bahagi. Maliraw ang pagguhit ko sa detalye ng babae. Saan ba mali? Halimbawa kapag nagbibihis. Ang bida ni Master Jinli ay isang guro. Kahit na ang pagsusuot ng damit ay walang pinagkaiba sa lalaki. Pero kapag nagsusuot ng maikling manggas, hindi unang itinatali ang buhok. Bago isuot ang maikling manggas. Sa totoo, dapat munang isuot ang buong maikling manggas. At pagkatapos ay ihagis ang buhok na nakatago sa damit. Ganun ba? May iba pa ba? Isa pa, Master Jinli. Kahit na sinasadya mong maglagay ng maanghang na eksena sa comics ng guro.
Pero sa detalye ng panloob na damit, napakakonserbatibo. Master Jinli. Kapag umuwi ang babaeng walang asawa, bukod sa pagpapalit ng tsinelas, tinatanggal din ang bra. Hindi na nagsusuot. Pagdating sa bahay, namulat ang aking mga mata sa likod ng screen. Imposible naman. Paano kung may bisita? Isuot na lang ulit. Napatawa si Fang Jinyun sa kabilang linya. Medyo kakaiba na makipag-usap tungkol dito sa sariling estudyante. Pero para makakuha ng tiwala, magsasakripisyo. Ayos lang. Anong bisita sa malaking lungsod ang dadalaw sa babaeng walang asawa? Ikandado ang pinto. Tanggalin ang bra. Magpalit ng pambahay. Gawin kung ano ang dapat gawin. Maliban na lang kung magpapadeliver ng pagkain. Kailangan munang kunin ang pagkain bago tanggalin ang bra. Napalunok ako ng laway. Sa tingin ko, ang bida ko ay hango sa advisor. Siya ay nakatira mag-isa. Saan galing ang bisita? Pero hindi ko talaga alam na tinatanggal ang bra pag-uwi. Bihira rin ang ganyang detalye sa ibang comics. Marami ang nagtatanggal ng medyas. Ngunit ang aking mga ay nais ilarawan ang pananaw ng kaisipan ng bida na lalaki at babae.